Magandang gabi po. Good evening po sa inyong lahat, sa lahat ng mga ka-winners po natin. Ay, narinig niyo ba ako? Kasi yung headset ko. Good evening. Hello, tonight is our Network 101 training. Ako po ang taba ko sa camera. Diba? Yan. How are you guys? Kamusta po kayong lahat? Sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Ito po ang inyong lingkod. Ito po ang inyong lingkod. Bibirahin ko muna. Okay, so batiin ko po muna yung mga nandito. Sa lahat po ng mga nanonood po. Hello po kay Coach Michael, kay Coach Bebing Antipolo, ang ating bagong stockies. Okay, kay Juvelin Mara, kay Doc Lori, hello Doc. Kay Jeff Chu, watching from Hong Kong. Shout out po. Hello po kay, thank you for watching, kay Coach Raul, ang boss, and Jeff Chu. Hello, Coach Art Ferrer. Magandang gabi po. Okay, hello po kay Coach Villanueva Evanjay. Good evening din po sa inyo. Yan. Good evening din po kay Coach hindi ko na nakita. Sabi, teka lang. Hello po kay Coach Jane Kidatan of Dubai. Good evening po. Kay Coach Efel, Jane Muanya Amancio. Thank you for watching po. Si Coach Efel galing sa Armenia, Yerevan. Saan planeta po? Sorry, nag-joke lang po. Hello po kay Coach Merlin. Good evening po kay Coach Rose Mawalabnan. Mabuti naman po VPR. Good evening po. Good evening po sa inyo. Watching from Tarlac. Good evening po. Kay Coach Vilderama Gomez, watching from Quezon City. Hello kay Coach Wendy Ishap Sase. Lagi itong nanonood sa lahat ng training. Good evening po, watching from Gentry Cavite. Layo natin sa isa't isa. Hello po kay Coach Martion, watching from Saudi Arabia. Oh, Saudi Arabia. Kay Coach Arnel Largo, thank you for watching. Coach Herminia Palad, thank you for watching po. Watching daw siya from Quezon City. Lagi yan nandiyan sa mga trainings po natin. Kay Coach Elena, good evening din po. Watching from China. Coach Julie Grateful, gandang gabi din po sa inyo. At sa lahat po ng mga viewers, sa mga attend po ngayon ng Network 101. Good evening din po kay Coach Dan Derek, watching from Lapu-Lapu. Saan Lapu-Lapu? Ganyan yung kuya ko. Hello po kay Coach Ann Estrada Hipona. Magandang gabi po. Watching from Oman. Hello po kay Coach Dens Rasco Cordero, watching from Catanduanes. Hello din po kay Coach part ng Europe. Yung kanina. Okay. Thank you po, Coach Efel. Coach Eric Javier Dominguez, laging may morning ako dito. Tuwing sisilip ako sa aking messenger sa umaga. Thank you po. Good evening din po sa iyo, Coach Eric Dominguez. Okay? Watching from Brunei. Sa Brunei ka pala. St. Peter's si Coach Art Pero. Saan yun? Hello po kay Coach Joman G, kay Coach Donsan Alseco Silawan, din po. Dito Ryan watching from Mandawi, Cebu. Namiss ko ni Mandawi.
Coach Rita Sama Dominguez, good evening po watching from Qatar. Good evening po watching from Jeddah, KS team. Ano din po. Coach Jerry Cado, thank you po sa mga tags, sa mga groups. Watching from Dubai, UAE, shout out kay Coach Christine. Hello po kay Sir Godfrey Gakilan. Okay, kay Lorna Amarante watching from United States of Antipolo. Malapit kasi sa, hindi pala. Okay, hello po kay Coach Myrtle Gay. How are you? May panibagong upcoming habyata ito kasi nakita ko mag-post ko. Hello po kay Coach RB Buenafe. Okay, hello po kay Coach Villanueva Evanjay. Hello, Team Aurora Province. Oh, stay safe. You can shout out your team, your coaches. Pwede mo, ang bawal ang shout out dito yung mga jowa. Kasi hindi naman ito pang jowa eh. Hello po. Hey, Coach Melissa Mendoza, thank you for watching. And Ina De Mateo, thank you for watching. Coach Menlor Denoy, good evening po BPR and everyone watching from Hong Kong, Team Unicorn, Typhoon Achievers, Affinity International. Opo. Ingala. Circle Shell. Okay. Okay. Sino pa ba? Quezon City BP. Sinabi ko naman sa'yo. Oh, sa'yo pala yun. Yung incoming na taga Nueva Vizcaya. Sa Santa Fe yata, Coach Myrtle. So, congratulations po sa inyo. Good evening po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating mga kasamahan, mga ka-winner. Yan. Tonight po, training tayo, of course. Ang topic natin ay network po. Ito yung kinakailangan, lalong-lalo na po sa mga bagong pasok sa ganitong klaseng negosyo. Sa mga medyo matatagal, paulit-ulit ang naririnig ang network 101. Pero yung iba ay patuloy pa rin na nakikinig at nag-aaral kasi alam niyo po ang pinaka-importante sa negosyo, hindi lang naman yung nakapag-start tayo or nakapag-start tayo ng negosyo. Ang pinaka-totoong laban, hindi naman dito yung totoong laban po ay hindi naman dito yung labanan ay yung challenge na yung iba hindi alam kung saan kukuha ng pang-member. Di ba? Lagi naman natin naririnig pag gusto, may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. So, marami sa atin, kaya nag-join na sa Weibo, nakagawa ng paraan. But then again, it doesn't mean na tapos na yung ating gagawin sa negosyo. Okay? Hindi po ito na pumasok ka sa isang negosyo, mag-i-stay ka na lang, wala kang gagawin, hindi mo siya pag-aaralan, then kikita ka na. Hindi po tayo, wala po tayo sa investment company. We are in a network marketing po and we all know na sa lahat ng klase, lahat ng aspeto, especially pagdating sa business, hindi lang naman yung puhunan, yung issue dito. Pinakapuhunan po talaga natin dito is hindi lang pera, kundi po yung papaano natin ito bibigyan ng commitment, papaano natin ito seryosohin. Paano paraan, kailangan pag-aralan po natin ito. Kaya sa mga nandirito po, sa mga nanonood po, sa mga televiewers, importante na ito po ay mapakinggan ng mga baguhan, lalo na po yung mga bagong pumasok sa ganitong klaseng negosyo na hindi alam kung anong gagawin. Importante, nakaka-attend po sila ng mga ganitong klaseng training, hindi lang naman po sa akin, maging sa mga ibang nagtitraining po. Sa mga training kasi, doon marami tayong makukuha, marami tayong idea, marami tayong knowledge na mga na-experience na itong mga magagaling na mentor, na yung mga matatagal na sa ganitong klaseng negosyo na sinishare nila. And yung mga experience nila ito mga kaibigan, ito yung magpapadali po sa atin kapag ginagawa po natin ang negosyo. Ito yung pinaka-easiest way. Sabi ko nga po yung mga naging successful sa ganitong klaseng negosyo, yung mga pinagdadaanan po nila, very rats. Ibig sabihin, andoon pa sila sa trial and error, paano mag-imbita, andun pa sila sa stage na sila po ay nag-a-adjust pa lamang po. Okay? So yung mga pinagdaanan po ng mga successful na tao sa ganitong klase ng negosyo, hindi po ito yung isang snap lang ng finger, kinabukasan, successful na po sila. Hindi po ganun yun.
Maraming pinagdaanan. Ito yung lagi ko pong sinasabi sa training po natin, na pag nakakakita tayo ng isang successful na tao, we are so talagang gusto ko siya, gusto ko yung ganito, ganyan. Gusto ko yung, kunyari si Coach Rex Campania, kumita ng 200 to 300,000 a month. Gusto ko yung kumita ng kinita ni Coach Rex. Ang sarap pakinggan or ang sarap kung sa atin nangyari yun. Gusto kong magkaroon ng sasakyan katulad ni Coach Lenny Amarante. Gusto ko rin magkaroon ng aking sasakyan bago man lang ako mag-retire. Sa pamamagitan ng Webull, gusto ko kumita katulad nung kay Coach Edgar, na isa sa mga bagong car achiever natin dito sa Webull. Lahat tayo gusto ng lahat ng magagandang nangyayari, especially for those mga performer po ng Webull. Lahat yung pinapangarap natin na mangyari sa atin. At gusto natin na yun ay mangyari talaga. Okay, but the question is, paano nila nagawa ito? Sabi ko nga po ang minsan, madalas po, ang nakikita po natin is yung end result na. Kumbaga sa produkto, ang nakikita natin, kunyari itong tissue na ito. Di ba? Pag nakikita po natin ang tissue na ito, this is the end product. Pag tinignan, ganda-ganda ng pagkakasalansan ng mga tissue. Pero ang question doon, what's the story behind? Paano nila nasalamsang ito? Tama po ba yun? So, same thing po sa ating pagninegosyo. Marami tayong makikita mga successful na tao, especially po sa Webull. Marami nang kumikita ng maganda rito. Ang question is, paano po nila ginawa yun? Sabi ko nga po, nung nagsisimula pa itong mga taong dumaan po sila sa isang rough na daanan. Hirap ng pinagdaanan po nila. Ako po, masasabi ko po, isa sa mga nakikita ko po na grabe po ang kaya kung ako po ang tatanungin po ninyo. BP, simula ko lang sa negosyo, parang feeling ko hindi ako magsasuccessful. Nagdududa na siya. Mga kaibigan, kung meron pong unang-una magdududa, yung pong mga nauna dito, sila po ang may karapatang magduda. Bakit? Number one, imagine niyo mga kaibigan, nung nagsimula po si Webull, wala pa pong millionaire circle. Wala pa pong car achiever. Wala pa pong kumikita that time. Nung time na yun, ang tanging pinanghahawakan lang po namin, tiwala sa isa't isa. Okay? Of course, yung ganda ng mission and vision ng company. Yun lang ang pinanghahawakan ng mga batang magduda kung sila ay magsasuccessful sa ganitong klase negosyo or sa Webull. Walang iba kundi dapat sila. So I hope you get it, mga kaibigan. Kasi noon, wala pang pinanghahawakan po yung mga ito. Pero right now, marami na kung kayo po nasa Webull ngayon, kajo-join mo lang sa Webull. Dami nyo na akong pwedeng panghawakan. Ang daming kumita sa selling, daming kumita sa network nila. So hindi po ito yung panahon na tayo ay magdududa kung tayo ay magiging successful sa ganitong klase negosyo. Okay? So, isa sa mga factor na nakita ko po sa mga naging successful po sa mga ganitong klase negosyo, especially itong mga courses and upline ko natin dito sa Webull, is yung palagi nag-training. Palagi nag-training po mga kaibigan. And when you say training, hindi po yung training na nanood lang sila ng umpisa, na diba, talagang tinutukan mo nila ng gusto. Kasi definitely if you want to be a master in this kind of business, kailangan po lahat ng aspeto, lahat ng paraan para matutunan mo ang buong sistema ng ganitong klaseng negosyo. Talagang pagsusumikapan niyo po yun. Madaling sabihin, ulitin ko po madaling sabihin na seryoso po ako sa negosyo. Napakadaling sabihin. Ang question po doon, gaano kaseryoso ang ginagawa mo sa negosyo? Madaling sabihin, I love you. Tama? Madaling sabihin, hi baby, I love you so much. Napakadaling sabihin. Ang tanong, pinapakita mo ba sa kanya kung talagang mahal mo siya? Umuhugot lang. So, it's same thing lang po mga kaibigan sa negosyo. Madaling sabihin na, alam niyo po yun, seryoso ko sa negosyo.
Ang tanong, paano mo ginagawa? Are you giving an effort to your business? Baka mamaya po mga kaibigan, hindi ko naman po nilalahat. Okay? Kasi alam niyo po mga kaibigan, in my 13 years of my career, yung mga ganyang nagaganap po sa sarili natin na paminsan-minsan tinatamad tayo mag-aral or mag back to basic or mag-aral ng basic sa ganitong klase ng negosyo. Marating naman talaga sa puntong nakakatamad. Okay? Nakakatamad po talaga. Pero again, kailangan nating magbigay ng effort po. Paano pag-aaralan? Imagine niyo mga kaibigan. Bigyan kayo ng basic idea. Imagine niyo po yung mga top performer natin sa Weibo. Like for example, nakita ko dito kanina si Coach Herminia Palad. Si Coach Herminia Palad is sabihin may edad na eh. Sabihin ko na lang ano ba? Hindi na basta si Coach Herminia Palad. Sorry Coach, please po. Si Coach Herminia Palad is one of our top performer. And I know her despite sa age niya, kung paano mo siya gawin ng seryosong negosyo. Can you imagine mga kaibigan? Si Coach Herminia Palad, isa po yan sa mga nakasama ko nung nagkaroon kami ng trip to US. Ibig sabihin, before pa si Weibo, she's one of the performer talaga sa ganitong klaseng negosyo. And can you imagine kung ilang beses na ho itong umattend ng training? Tama? Kung ilang beses na ho despite sa kanyang naging performance, magandang performance sa ganitong klaseng negosyo, and yet nakikita ko, nandito siya, nanonood. Mga kaibigan, ano ang punto ko? Yung mga top performer nga po, sa ganitong klaseng negosyo, patuloy na nag-aaral, patuloy na nakikinig. What more pa kaya, yung mga baguhan po sa ganitong klaseng negosyo. Tandaan po natin, hindi po natatapos po na tayo ay nakapag-start lang po sa Weibo. Ang totoong laban, papaano mo gagawin sa Weibo. Now, para hindi tayo mahirapan, nagkaroon tayo ng mga trainings. And sabi ko nga po, itong mga trainings na to, ito yung mga sinishare namin experience. Ito yung mga na-experience namin, paano kami nahirapan noon. Kasi sinishare po namin ito, kasi po ayaw na po namin, kayo ay mahirapan pa. Okay? So, in short po, yung mga pinagdaanan namin RAF, dahil sa mga trainings na ito, hindi nyo na po pagdadaanan ng RAF. Very smooth. Kumbaga sa kalsada, inispalto na namin, sinimento pa namin, nilagyan pa namin ng direction. Ang gagawin nyo na lang po, kung ano yung tinuro po namin, or ano yung ginawa po namin daan, yun ay lalakaran mo na lang. Mga kaibigan, this is your VP Ryan Tumada, and I've been in this business for the past 13 years. Nagsimula po ako magnegosyo when I was 25 years old. Batang-bata pa lang po. Alam nyo, pagka maririnig nyo po yung story ko, alam nyo, matutuwa kayo na malulungkot na may inspired po kayo. Kasi para po sa mga ngayon pa lang po na nakita ako sa mga viewers po natin. By the way, share nyo po i-share, lalo-lalo po, tag nyo po yung mga inyong, tawag nito, yung mga bagong members, yung mga leaders po ninyo sa trainings po natin. Okay? So, sabi ko nga po, kung makikita nyo po yung background ko before, challenge kayo, may iyak kayo, matutuwa kayo, and may inspired po kayo. Okay? Para sa mga hindi pa nakakilala po sa akin ng lubusan, ako po ay 38 years. Bakit pala? Ito yung unang kong gusto kong sagutin. Yung mga nagtatanong na, bakit the tower? Okay. Bakit the tower? Ang sagot ko po dyan, mga kaibigan, ang height ko po, pag-usapan na natin ang height ko, pwede naman kayo tumawa dyan. Ang height ko, ito lang kasi ang height ko. Bata pa lang po ako, hindi po ako nabubuli sa height ko. Kasi punggo, tawag sa akin unano, diba? Parang naman lupa. Sa late ko po kasi, ewan ko na-experience kung matangka naman kayo. Kasi pagka, obvious mula pagka elementary, lagi ako binubuling, laging maliit. Bakit? Pag may pila sa school, sino yung nauna? Maliit. Diba? Pagka nagpalit ng seating arrangement, yung nauna, yung maliit din. Ang bihira. So, bata pa lang po ako, binubuli na ako sa height ko.
So, hindi nga lang po ako na, nung nagkaroon na ako ng sapat na edad, pumasok ako sa ganitong klaseng negosyo, nabago lang po yung mindset ko na may mga bagay na magpapahina or supposed to be, pahihinain yung self-confidence natin. Why not na i-shift mo siya into your, alam niyo po yun, gawin mo siyang, sabihin sa, ano ba yung tamang termino ko dito? Ginawa ko siyang nakakatuwa, parang niyakap ko kung ano po ako. Okay? Ginawa ko siyang nakakatuwa. Kaya tinawag kasi nung time na to, nagba-branding kami sa social media. When you say branding, pagka mga top performer ka, you can, or kahit di naman top performer ka, you can brand yourself. Pwede mong tawagin kung ano ka, kung anong klase ka. So, nung time na yun, ang tawag ko, ang naisip ko po, dahil lagi ako binubuli, sabi ko, maging sa, kahit man lang sa pangalan, tumangkad-tangkad man lang ako. Kaya ang tawag, sino ba na? Kausap ko rin to si Chairman at si BC Marco. BC Marco, alam ko na yung tatawagin niyo sa akin. Ano? The Tower. Kaya huwag kayo magtanong, bakit The Tower? Ha? Basta yan po siya. Ibig sabihin, yung kahinaan ko noon, ginawa ko siyang nakakatuwa at ginawa ko siyang positibo, ginawa ko siyang fuel. Mga ganun. So, my mother is from Mindanao, from Misamis Occidental. Mahirap lamang po. My father is from Ormoc, so ako po ay Dugong Bisaya. So, lumaki po ako sa buhay na mahirap. Kung makakarinig kayo na may mga taong swerte dahil pinanganak na mayaman, ako naman po ay doon sa isang parte na hindi po ako mayaman nung pinanganak. Mahirap lamang. In fact, ako po ay lumaki sa squatters area kung saan, kung familiar po kayo sa Pasig. Hindi po ako pinanganak sa Bisaya. Sa Pasig na po ako pinanganak. And lumaki po ako, nanirahan po kami, malapit sa Smoky Mountain. Kung familiar po kayo sa Smoky Mountain sa Pasig, yun po yung aking lugar na kinalakihan. Nagpayog sa mga nakakaalam. Malapit lang po yun sa Smoky Mountain. So, sanay po ako sa buhay ng isang mahirap. Sanay po ako sa buhay ng, alam niyo po yun, na hikahos. Sanay po ako sa buhay na walang-wala. Okay? Lumaki po ako dyan. And doon ko na-realize nung bata pa lang po ako na buhay po namin ay mahirap lamang po. Doon hindi ko naman sinisisi na bakit kasi pinanganak akong mahirap kasi wala naman tayong choice. Okay, hindi naman natin pwedeng pilitin ang ating tatay na ginagawa pa lamang tayo wag dyan. Mahirap lang i-matres nila. Hindi naman po pwede. Diba? Kumbaga, pinanganak tayong mahirap, salamat pa rin sa Diyos. Diba? Okay? Pero sabi nga nila, kung mamamatay kang mahirap, yun ang kasalanan na. Hindi natin kasalanan kung pinanganak tayong mahirap, pero kung mamamatay tayong mahirap, yan ang kasalanan po. Okay? Yun na po, yun ay kasalanan na natin. Kasi maraming opportunity sa buhay natin na dumarating sa Weibo, pero sa atin na kung i-work out ba natin to, gagawin natin way para makakon tayo sa So, ako po, ganun. Lumaki po ako na kung hanggang sa mapasok ganitong klaseng negosyo, dumaan din naman po sa mga challenges. Mamaya while nag-discuss ako sa Network One-on-One, aalalahanin ko yung mga na-experience ko noon para maibahagi ko po sa inyo. Ano ba yung na-experience ko? Before ako maging successful, before ako mapunta sa kinatatayo ko ngayon. Ay, kinauupuan lang para sinakaupo ako. So, ganun po siya. Kwento ko po sa inyo. Okay? So, start po tayo. Share screen. Ayan. So, ito pong Network One-on-One, importante po ito, lalong-lalo na po sa mga baguhan. Sabi ko nga po kanina, ang labanan po dito is papaano mo aaralin at papaano mo gagawin ang negosyo mo. So, one way para kayo ay matuto is umattend po tayo sa Network One. Ako po, ang masasabi ko po, ako magtatanungin ninyo, sa tuwing mayroong bagong pumapasok po sa organization ninyo, mga bagong members, mga bagong leaders, you have to make sure na namomonitor nyo, na napapatay nyo po sa ganitong klaseng negosyo. Kasi alam nyo po, ang mga na-experience ko po, ang mahirap sa ganitong klaseng negosyo, hindi naman, ang mahirap, or yung kaaway po natin sa ganitong klaseng negosyo, hindi naman po yung mga taong aayaw sa atin. Hindi naman po yung mga taong hindi maniniwala sa negosyo po natin. Ang totoong kalaban po natin dito, sarili po natin. Paano natin dadalhin itong negosyo?
Okay? So, ibig sabihin, kung gugustuhin mong huminto, hihinto ka. Tama? Kung gugustuhin mong tumuloy, despite of many challenges at gusto mong maging successful, meaning to say, ang success mo dito sa ganitong klase negosyo, dito sa Weibo, hindi po yung sasabihin ng ibang tao. Hindi yung nag-negative sa'yo. Okay? Ang ano po dito is, ano ang ending mo kapag ginawa mo itong, sineryoso mo itong negosyo po natin. So, one way para tayo ay magkaroon ng knowledge, basic ideas, paano gagawin ang negosyo po natin. Ano yung magiging adjustment natin sa sarili natin kapag ginagawa natin ang negosyo na ito. Ito po ay network. Okay? So, kailangan natin matutunan po yung negosyo. Again, hindi ito yung nagtayo ka lang ng tindahan, pagkatayo mo ng tindahan dahil marami kang pera. Okay? Hindi yung nagtayo ka ng tindahan, marami kang pera, pinabayaan mo na, hindi na po kikita na po, wala pong ganun. Mga kaibigan, meron po akong gustong i-share po sa inyo. Merong dalawang klaseng negosyante. Okay? May pera. Nag-invest po ng business po. Ang puhunan po ng negosyanteng, yung isa walang pera, yung isa may pera. Nagtayo po ng tindahan. Parehong tindahan pong tinayo. Yung isa, ang puhunan po niya is 100,000. Okay? Yung isa po, ang puhunan po niya is 10,000. Okay? So same lang po. So pag tiningnan mo, yung isa, ang laki ng pinuhunan niya, laki ng investment niya, possible, malaki rin po ang kikitain nitong negosyante nito. Yung isa naman, do hindi ganun kalaki ang kanyang nilabas, 10,000 lang yung kanyang pinuhunan, malamang hindi rin ganun kalaki ang magiging profit po nito at the end of the day. Now, okay, ito yung second po, ito po yung susunod. Pareho silang naglabas ng puhunan, yung isa malaki, yung isa maliit. Pero ito yung kanilang ugali. Yung isa po, dahil marami siyang pera, sabi ng mayaman, sabi ng may pera naglabas ang puhunan ng tindahan, okay lang yan. Kahit naman malugi yan. Okay lang, may pera naman ako. So, ibig sabihin, binaliwala niya yung kanyang itinayong negosyo. Malaki naman ang pinuhunan ko. Siguro kikita ng malaki yan. Okay, hindi niya masyadong tinutukan, binigyan ng pansin. Now, yung isa naman pong negosyante, dahil maliit lamang po ang kanyang pinuhunan, 10,000, pinahalagahan niya po. Alam niyo pong ginawa ng negosyanteng to? Pinag-aralan niya po yung tindahan. Ito pa matindi. Tuwing kumikita ho siya, hindi niya ho ginagastos yung kinikita niya. Ini-invest niya pa ho, ini-invest yung kanyang kinikita doon sa kanyang tindahan. Mga kaibigan, kung kayo po ang tatanungin ko, pwede niyo pong sagutin sa pag-comment po. At the end of the day, sino yung mas magiging successful pagdating sa kanilang negosyo? Yung malaki ang pinuhunan pero parang binabaliwala lang niya? Or yung maliit lang ang pinuhunan pero binigyan niya ng pansin, inalagaan niya, pinag-aralan niya yung kanyang negosyo? So, definitely, ang sasagutin po ninyo dyan, of course, yung hindi man ganun kalaki ang nilabas na puhunan, okay? Pero minahal niya po yung kanyang negosyo. Possible, at the end of the day, siya yung mas lalaki ang tindahan at mas kikita ng malaki. So mga kaibigan, dito sa negosyo ko natin, hindi naman pinag-uusapan dito kung ikaw ay WPP or executive ka or seller ka lang kasi ito lang yung kinaya ko. Hindi po mga kaibigan. Ang pinag-uusapan dito, anuman ang package na kinuha mo sa Weibo, pero grabe naman po ang pagbibigay mo ng seryoso o siniseryoso mo siya ng todo. Pinag-aaralan mo, mga kaibigan, at the end of the day, ikaw ang magiging successful. Marami po akong kilala na mga may pera, investor lang, pero at the end of the day, hindi naman po nag-click yung kanilang ginawang negosyo. So, in short po, tulad po ako po, to be honest po, nagsimula po ako sa ganitong klase negosyo way back 13 years ago. 10,000 lang po. 10,000 lang po talaga ang pinuhunan ko bago ako makapasok sa ganitong klase negosyo. And yet, mga kaibigan, hindi ko ho tinaken for granted. Hindi ko po siya binaliwala. Talagang kinarir ko ho, sineryoso ko. Ugali ko ho kasi, kapag nakakita ko ng isang opportunity at nakikita ko ho na meron nagiging successful at nagbabago yung buwan, kahit gaano pa ho kalaki ang nilabas kong puhunan, maliit man yan po, pero may potential na pwedeng pagkakitaan or meron talagang kumikita, siseryosohin ko po. So pinag-aralan ko. So mga kaibigan, importante na aralin po natin ang negosyo. Baka mamaya nag-join ka sa Weibo, paano kitaan? Ha? Kailangan ba yun? Paano makikita? Kung ikaw mismo. Okay?
Kung ikaw mismo, hindi mo alam paano yung kitaan. Tama yung sabi ni Coach Jamila Gillen. Yung nag-invest po na maliit ang puhunan at pinahalagaan niya yun, yung maliit na investment. Agree. So again, mga kaibigan, hindi po ito yung nag-invest ka lang. Nakapag-start ka lang sa negosyo. Ang tanong, paano mo pag-aaralan ang negosyo mo? Tama? So, kailangan din natin mag-set ng goals. Set tayo ng goals, pag-aralan natin. Ito, isa sa mga favorite ko nung ako po ay nasa peak ng aking career. Yung lagi ako nagpaplano, everyday. Laging kinakailangan may plano ko. Alam niyo po ba, na marami pong nag-fail sa ganitong klaseng business, hindi dahil sa hindi sila magaling. Hindi po. Marami pong nag-fail po dito kasi wala silang plano. Anong gagawin po nila? Especially everyday. Hindi po pag-isip mo sa umaga, ano kayong gagawin ko? Okay. Pag may ma-invite ako, okay lang. Pag wala, okay lang din. Yung mga ganong plano, maraming po, ako po, in my experience po, marami po ako nakilala. People are failing in this business po because they don't have plan. Kung ano po ang plano nila sa negosyo nila. Pag tinanong mo, anong plano mo ngayon sa business mo? Ganun ba? Kailangan ba magplano? Hindi alam kung anong gagawin. So, kailangan natin magplano. Ano yung mga papayo ko po na pwede natin planuhin? Since nasa network marketing and we are in a pioneering company po, ang planuhin po natin, paano pa natin mapapalaki ang network po natin. So, ito yung everyday na lagi nating paplanuhin. Ito yung lagi natin pag-iisipan, paano natin mapapalaki. Kasi kung definitely po, kung walang plano, maaaring pwede naman din mag-grow, pero para sa akin po hindi matibay. Like for example, building. Ito na lang Ito na lang. Sa lahat ng mga nandito, itong learn a business, set your goals, plan your work your plan, and of course, know your deepest why. Imagine niyo po ito. Minsan po, pag nagpupunta tayo sa mga hotel, okay? Sa mga hotel, pag tinignan po natin, uy, ang ganda-ganda nito. Ang sarap ng ambience dito. Gusto ko yung lugar po nito. Mga kaibigan, ang question doon, yun ba, yung may-ari po ba nun, isang snap lang ng finger niya, kinabukasan, tayo na ho yung hotel? Hindi. Hindi po. Ano po ang unang-unang inisip po ng negosyante nung tiniyo niya yung hotel? Of course, kung titingnan po niyan, ito ba, marami ba akong market dito? Sa location na ito? Isa yan sa mga tinitingnan po nilang anggulo. Ano pa? Sige, pangarap ko magkaroon ng isang hotel, sabi ng negosyante. So yun ba, natatapos lang po, na nangarap lang yung may-ari ng hotel? Hindi. Sabi nga nila, pag ang pangarap po, puro pangarap na lang, nauuwi sa bangungot. Diba yung dreams? Pagka walang ginawa, nauuwi sa bangungot. Ganun po ang nangyari. So anong ginawa po ng may-ari no? So pinag-isipan niya, pinagplanuhan niya. Kumuha siya ng engineer, kumuha siya ng architect, kumuha siya ng lahat ng pwedeng makakatulong po sa kanya para maitayo niya yung hotel na yun. Then, kinailangan niya pong trabahuin to. Mga kaibigan, hindi lang po, katulad ng sabi ko kanina, hindi lang yung natapos na nag-isip ka lang. Gusto ko, nangangarap ako, umasenso, yumaman. Okay? Paano gagawin mo? Plano. Ngayon, baka mamaya mga kaibigan, plano lang. Puro plano. Kailangan natin. Gusto ko, may plano ko, ganito gagawin ko para lumaki yung grupo ko. Ang tanong doon, nagawa ba natin yung plano po natin? Yung hotel na sinasabi ko na maganda, na minsan nakikita ko natin, hindi lang po yung pindano, hindi lang po yung dinrawing sa papel. Diba? Yun po ay tinrabaho po para para matapos po nila yung hotel at maging maganda. Pinag-isipan ng maigi. Okay, so same lang din po rito. Marami po tayo nag-aaral, magnegosyo. Nagsiset tayo ng goal. Gusto kong kumita ng ganito, gusto kong makabenta ng ganito. Paano mo gagawin? So may plano ka. Ang question doon, ginawa mo ba? Okay? And of course, yung pinaka-importante is yung know your deepest why. Alam niyo po, malaking factor po yung madali lang pong sabihin na bibirahin paano mo ginawa yung paano ka naging successful. Madali lang po yung way. Ang pinaka number one po dito is ano yung pinaka malalim na reason mo bakit mo ginagawa ang negosyo mo nito. Alam niyo po, no, ako, sa experience ko, balikan ko lang po yung aking naging experience nung ako po ay nag-network pa lamang. Or before pa ako mag-network. Katulad po ng sabi ko po sa inyo, mahirap lamang po yung family po namin. And alam niyo po ba,
bata pa lang po ako, na-experience ko na or nararamdaman ko na mahirap na po. Mahirap po. Bakit? Kasi po, sa tuwing meron po akong bagay na hihiling sa aking mga parents, hindi po nila maibigay. Hindi ko po sila pinapagalitan or sinisisi. Pagka sinasabi na wala tayong pera, tanggap ko po yun. Tanggap ko po yun. For example na lamang po, gamit sa school. Gamit sa school, mga uniform, mga notebook. Alam niyo po yung minsan magre-request ka sa parents mo na pambili ba na nay, baka pwedeng bilhan mo ko ng uniform. Hindi agad may ibigay kasi walang. Bata pa lang po, na-experience ko na yung ganong klaseng pakiramdam. Doon pag sinabi naman ng parents natin na anak, wala tayong pera, tanggap naman natin. Pero maniwala po tayo. Ewan ko na-experience. Ako kasi na-experience ko. Pag pumapasok po ako sa school, nakikita ko po yung classmate ko, ang ganda-ganda ng damit. Ako po ingit na ingit ako. Naiingit po ako. Tapos nakikita ko yung notebook nila bago sa akin. Yung pinagtagpitag pa yung mga notebook na spring na walang sulat tapos dinahe. Yan, experience ko yun. Bata pa lang po ako, ramdam ko na nasubukan ko rin na magbenta ng gulay, ng ice cream sa tambakan ng basura. Iniikot ko yan, malapit sa tambakan ng basura. Talagang danas ko na po yung buhay ng pagiging isang mahirap. Nag-high school po ako, paminsan-minsan nagka-tricycle driver po ako para may pangbili. And of course, may pamasahe, may sarili akong pera. I think, ano po ako noon 14 years old, nagka-tricycle driver na po ako from Nagpayong to Pasig Palengke. Alam po yan ng mga taga Pasig Palengke, yung mga ibang katatagalan driver doon. So, danas ko na, lalo na po nung nawalan ng trabaho yung tatay ko when I was in third year high school, doon ko naramdaman yung hirap talaga ng family po namin. And to the point na kinakailangan kong umalis po sa bahay po namin, nakikipagkaibigan ako, doon ako nakikikain sa mga tropa ko. Imagine niyo po yung hirap nun. Imagine niyo po, pagising mo sa umaga, pag-aawayan po minsan pagkain. Pag-aawayan ng parents mo, satay ko ka ng pambili ng bigas, walang pambili ng bigas. Nararamdaman ko yun, kitang-kita ko yun. Ako naman po, kahit teenager ako nun, parang naisip ko, grabe, ganito pala, ang hirap po pala maging mahirap. Sobrang hirap at alam niyo po yun. Sabi ko nga pa to the point na nakikipagtropa ako doon sa mga tropa ko, doon ako nakikikain. Doon ako para makasurvive po. Ang hirap. Ang pinakamatindi na experience ko nung ako po ay high school at nakipagkaibigan ako, yung pati pagkain po ng aso ng tropa ko, nakihati ako, yung sardinas. Tapos tinatawanan ako ng tropa ko. Sabi ng tropa ko, ang bira ka, Ryan. Pagkain na lang ng aso namin, makikihati ka pa. Ako naman, since ka-close ko, tinatawanan ko na lang. Pero mga kaibigan, deep inside po, parang may kumukurot sa puso ko. Sabi ko, ang hirap palang maging mahirap. Alam niyo po, ang pinakamatindi na experience ko. Okay? Yung ikaw na yung minsan walang-wala, ikaw pa yung aping-api minsan sa family. Ewan ko na-experience ko. Yung tipong hindi ka pagkakatiwalaan ng tao kasi wala kang ganito. Duda sa lahat ng tao. Naranasan ko yan. Imagine niyo ako yung anak ninyo, nakaka-experience ng ganito. Tapos, nagpunta ako na, itong hindi ko makakalimutang experience ko nung teenager po ako. So, sobrang hirap na po ng family po namin. Ito, kaya ko tinatapik to, guys. Lalabas dito yung deepest why. Yung sobrang bagsak na po yung family po namin when I was 16 or 15 yata nung time na yun. Kinailangan ko pong lumayo sa parents ko. Napunta po ako ng Cebu. Pumunta po ako sa kuya ko para ang dahilan ko magtrabaho. Number 2, hindi man ako makahanap ng trabaho kasi high school graduate lang po ako nung time na yun. At least nakabawas ako ng konsumo sa bahay po namin. Doon man lang po mga kaibigan, nakatulong ako sa pamilya ko po. Imagine niyo po yung mindset ko na yun. Bata pa lang po ako, lumayo na ako sa magulang. I think, una 2 years, naging umabot ng 5 years. So nakahanap naman ako ng trabaho doon at hindi ko makakalimutan mga kaibigan. Nung time na yun, nung lumayo ko sa magulang ko, nagkaroon po ako ng sakit. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit po ito. Trangkaso siya. Tapos masakit yung kalamnan ko, yung mga buong muscles ko. Sabi nila, parang pasma daw. Init lang.
nagkaroon po ako ng ganung klaseng sakit, tinarangkaso po ako. Naiwan po ako sa boarding house mag-isa. Ako po, nag-chill po ako. Alam niyo po, sobrang chill ko po. Alam niyo po yung pagka nag-chill ka pala minsan, lahat ng mahal mo sa buhay mo, tatawagin mo. Ako po, unang-una ko pong tinatawag, nanay at tatay ko. Sabi ko, Nay, sana nandito kayo para maalagaan niyo ako. Nangyari yun dahil wala po akong choice kasi mahirap lang po ako. Mga kaibigan, marami po sa atin, dito po sa ano po natin, sa mga business partner po natin. Halos same lang ang situation eh. Marami po sa atin, nasa ibang bansa nagtatrabaho. Basic example ito. Nasa ibang bansa. Hindi ba natin naiisip na may mga anak din tayo? Baka may pag nagkakasakit, hinahanap tayo, hindi tayo, alam mo, gusto mong yakapin ng parents mo, hindi mo magawa. Dahil malayo ako sa parents ko. Ang tanging ginagawa ko na lang po nun palagi. Kasi to the point mga kaibigan, damang-dama ko sa buhay kung gaano na kami kahirap. To the point naisip ko, sana gunawin na yung mundo. Sana gunawin na yung mundo. Alam niyo mga kaibigan, nung pinakita sa akin itong, sabi ko nga po, yung time na yun, ang lagi ko na lang ginagawa, nagpipray, nananalangin po. Sana bigyan ako ng isang magandang opportunity para maguhin po yung buhay ko. So, nung nakita ko yung ganitong klaseng negosyo, mga kaibigan, of course, sabi ko, ito yung yung sagot sa mga prayer ko. And of course, maraming challenges. Okay? Pero alam niyo po, ang isa sa nagpa-success po sa akin dito is yung deepest why ko. Alam niyo po, the more na mas malalim ang deepest why po natin, maniwala po kayo sa akin, kahit hindi kayo magaling, itutuloy niyo itong negosyo na ito hanggang sa kayo ay maging successful. Ako, ang deepest why ko, inisip ko ganito. Pinanganak ako mahirap. Sanay na po ako sa mahirap na buhay. Okay? Tapos, imagine niyo ito. Tanggap ko po na ako po ay mahirap lamang po. Pero alam niyo po, ang hindi ko kayang tanggapin. Pag nagkaanak ako, pag ako ay nagkaroon ng pamilya, kung ano po ang naranasan ko sa buhay ko nung kami ay walang-wala, ay maranasan pa ho nila. Gagawin kang boy. Sa tropa, ikaw ang putusahan. Imagine niyo ho, hirap ng buhay. Imagine yung malayo sa magulang mo. Yun po ba? Gusto kong maranasan pa na magiging anak ko? No. Sabi ko, hindi ako papayag. Kaya yung nakita ko yung ganitong klase negosyo, maliit lang ho ang puhunan. Pero pwede ho tayong kumita ng maganda. Mga kaibigan, hindi ko na ho pinalagpas. Maraming challenge? Yes! Sobrang daming challenges po. Kasi, imagine niyo yung transition ko. Mamaya, matatalakay ko na. Mga kaibigan, ano lang po ang punto ko. Marami po akong kilala na mga successful na tao. Okay? Sa ganitong klase negosyo. Pag tinanong mo, bakit sila naging successful? Actually, hindi nga karamihan po, hindi naman magaling eh. Ano po nila? Ang lalim ng hugot po nila sa buhay. So the more na mas malalim po yung hugot po ninyo, bakit mo gagawin ang negosyo mo? Bakit mo gagawin si Webull? Ikaw ba, gusto mo na magkaroon ng extra income? Marami naman pwedeng ibang paraan na pwedeng pagkakitaan ng extra income. Tama? Pero again, the more na mas malalim po yung pinaghuhugutan mo para ituloy mo yung negosyo, ako para sa akin po, wala na kung pwedeng humadlang pa sa inyo. Okay, so laliman po ninyo. Kasi ako po, siguro ang may sasuggest ko po sa inyo, minsan po tingnan po ninyo yung family po ninyo. Okay? Hindi pong bago sila matulog, silipin mo. Tingnan mo. Sapat na ba? Tingin mo ba? Enough na yung naibibigay mo sa kanila? O kung wala ka pang anak, magulang mo. Nabigay mo na ba yung best mo, yung effort mo para sa mga parents mo? Mga kaibigan, kasi kayo po ang makakasagot niyo. If not, if hindi pa ho, then gawin niyo po ng seryoso sa people. Okay? Daliman niyo mo yung inyong reason bakit niyo gagawin. Pag mababaw lang ho, ang bilis yung ganito, may ibang reason, may ibang dahilan. Bakit ka nag-join sa Webull? Kasi ang cute ni BP Ryan. Ang babaw nun. Joke lang. Nagpatawa lang masyado kasi seryoso yung mga nandito.
Diba? Pero pagka ang labanan mo dito, nakataya yung buhay ng magiging pamilya mo, ay, wala. Imagine niyo sa liit ko na to, diba? Ano ang naging challenges ko? Pero mga kaibigan, hindi po ako magaling sa ganitong klaseng negosyo nung ako'y pumasok sa ganitong career. Hindi po. First time there. And I was only 25 years old that time. Paano sila maniniwala sa isang 25 years old? No, maliit. Anong sinasabi ko sa sarili ko? Gagawin ko ang lahat. Ito lang kasi ang nakikita kong way na maliit lang ang puhunan pero pwedeng baguhin ang buhay. Mga kaibigan, Rex Campana, Lenny Amarante, Nolan de la Peña, yung mga kumikita ng 6 digits. Imagine niyo kung kayo kumikita ng gano'n. Imagine niyo, ano ang pwedeng maibigay po sa inyo kapag kumikita kayo ng gano'ng kalaki? Isa sa mga reason, again, mga kaibigan, marami akong nakilala ng mga successful, is grabe ho ang kanilang reason bakit nila ginagawa itong negosyo. Hindi lang dahil sa, wala kasi akong magawa. So, know your deepest why. Okay, fear. Next topic is fear. Fear of rejection. Rejection. Sabi nga po dito sa ating slides, even Jesus Christ was rejected. Fear of rejection. Alam niyo ako, kaya lang naman ako natatakot naman sa rejection. Kasi, gusto mo kasi, minsan kasi, mina-mindset po natin yung sarili natin na lahat ng iimbitahan natin, okay. Mga kaibigan, didiretsahin ko na kayo. In my experience, hindi po lahat ng iimbitahan nyo dito. Okay? Maniniwala po sa inyo. Madalas po, kung sino po yung mga kamag-anak mo at mga mahal mo sa buhay na akala mo maniniwala, siya pa ang hindi maniniwala. In my experience. Kaya po tayo natatakot mag-imbita kasi natatakot tayo ma-reject. Tanggapin na natin sa sarili po natin na hindi lahat po nang o-opera natin ng negosyo, maniniwala po sa atin. Huwag ho kayong matakot. Bakit? Number 1, hindi naman po ganun kalaki ang pinuhunan po natin sa negosyo. 5980, baka nga 5980, executive ba, QSP ba, WPP ba, or hub ba? Mga kaibigan, basic example, lahat ba ng bumibili? Di ba hindi naman? Yung iba dyan mo, mga kaibigan, para makapagtayo ka ng McDo, was 2 years ago or 5 years ago, para makapagtayo ka ng branch ng McDo or Jollibee, kailangan nyo ng 35 million. 35 million. Matagal ko nang naririnig to, yun yung puhunan ng McDo. Mga kaibigan, lahat ba ng pumapasok sa Jollibee, ang tanong ba ay bumibili at kumakain? Di ba hindi naman? Yung iba nga meet up lang. Saan tayo mag-meet up? McDo. Anong bibili? Wala. Meet up lang. Nagpa-aircon lang. Nakipag-eyeball lang. Ang pinakamatindi, baka kami nagdi-dinner. Nakitai lang. Mga kaibigan, pero nakita nyo ba yung may-ari na naglabas ng 35 million? Nalungkot? Ang hirap buhay ito. Pumunta ka lang dito para makitai, para makipag-meet up. Nakitaan nyo ba sila ng ganong attitude? No. Kasi alam po nila, hindi lahat ng papasok doon bibili agad. Bakit agad? Some of our friends, they are observing us. Okay? Katulad po ng may-ari ng Jollibee and McDo. Karamihan po dyan. Alam po ng may-ari, alam ko naman hindi ka bumili, pero sooner or later, bibili ka. Tama? Pag na-reject sila, okay lang. Bakit? Ilan ba ang taga dito? Ikaw lang ba ang tao dito para pag hindi ka bumili, iiyakan kita? Hindi. Pag nireject ka ng mga kaibigan mo, bakit? Ilan ba ang tao sa mundo? Bakit ka matatakot ma-reject? Kaibigan, nasa 100 million tayo. Ang friends mo, sa 10. Nireject ka, edi makipagkaibigan ka sa maraming tao. Para dumami yung kaibigan mo at magkaroon ka ng maraming prospect. Nagigets niyo po ba yun? So, hindi lang naman po yung mga sa ganitong klaseng negosyo may rejection. Actually, wala pa man tayo sa ganitong klaseng negosyo, nare-reject na ho tayo . Diba? Imagine niyo, pag pumara ka ba ng jeep, ng bus, hindi ka ipinara, rejection yun. Diba? Matagal ka nang nire-reject. Hindi mo lang pinapansin.
Kasi nasanay ka na, nire-reject ka. Alam mo, hindi lahat ng paparahin mong sasakyan, paparadahan ka para isakay ka. Aware ka. Kaya minsan sa atin, yung iba, natatakot ma-reject sa ganitong klase negosyo kasi feeling nila, inaakala nila, madali lang mag-invite, madali lang magpa-join. Hindi naman po lahat maniniwala, but don't worry mga kaibigan, sooner or later, same as Jollibee at McDo, maaaring ngayon hindi sila maniniwala sa'yo. Pero sooner or later, mga kaibigan, maniniwala po sila sa'yo. Believe me, I've been there. Ako po, bigyan ko po basic example. Nung naalala ko nung pumasok ako sa ganitong klase negosyo, imagine niyo ang unang inimbitahan ko, 10. Mga kaibigan ko, yung mga malalapit sa kaibigan ko. Syempre, yung pinampuhunan ko dati, pinangutang ko pa yun sa kuya ko, 10,000. May natira pa. Nagpaluto ko ng pansit. Pinagka-text ko yung mga kaibigan ko. Pre, nasaan ka? Sabi na, dito, pare, punta ka sa bahay namin. Meron tayong, kain tayo. Ipapakita ko sa inyo. Ano yan? Basta pumunta ka dito. Puntahan yung mga kaibigan ko. Nagluto po kami ng pansit ng nanay ko. Nag-effort ang nanay ko na magluto ng pansit. Eto na, pinipresentahan na lang namin ang business. Ang bihira. Alam niyo, sa 10 inimbitahan kong kaibigan, malalapit na kaibigan kong tropa ko, na halos pare-pareho kami ng, alam niyo po yun, minsan nagsasama pa kami matulog. Mga kaibigan, wala pong naniwala sa 10 kaibigan ko. And believe me, mga kaibigan, believe me or not, 4 months po ang tinagal ko bago po ako makapagpa-join. Bakit? Kasi people are judging me. Imagine niyo, hindi ko lang may picture ko. Squatters area kasi. Yung tsura ko ng before ako sa ganitong klaseng negosyo. Ang hirap mag-approach po sa mga kaibigan ko, lalo na alam po nila yung background ko. Mahirap lamang po. Nakikikain na. People are judging me, mga friends ko. Negosyo. Kumain ka nga sa bahay namin kahapon. Paano operan mo ko ng negosyo? May mga ganun. Imagine niyo, 4 months. 4 months po ako na wala akong nag-join po sa akin. Wala akong nag-join. Okay? So imagine niyo kung ano yung naging challenge po sa akin that time. Pero nagpahad lang ako. No? Dinamdam ko ba ni mga kaibigan ko? Nireject ako? No. Sabi sa akin ng mentor, normal yan. Ilang beses ka bang, Ryan, sabi sa akin, may niligawan ka ba dati na binasted ka? Sabi ko, meron. O di masanay ka. Ibig sabihin, di ba? Nireject ka na mga niligawan mo, nireject. Huwag ka lang masyadong maging emotional, sabi niya. Kaya ka nagiging emotional. Okay? Kasi feeling mo, akala mo, maniniwala agad sa iyo yung mga taong yan. Sabi nga sa akin ng binasted ka nga ng ilang beses, sabi ng mentor ko, di ka nga nasaktan. Doon nasaktan, pero naka-move on. Naka-move on agad po siya. Okay, wag po kayo matatakot mag-fail. Fear of failure. Kasi minsan po, tinatamad tayo gawin ng negosyo po na, baka kasi mag-fail po ako. Natatakot ako mag-invite, baka mag-fail ako. Natatakot ako mag-present, baka mag-fail ako. Natatakot akong subukan gawin ng negosyo kasi baka mag-fail ako sa ganitong klase ng negosyo. Mga kaibigan, hindi po ito katulad ng doktor na kapag nagkamali kayo sa operation, pwedeng mamatay ang pasyente. Hindi rin po ito katulad ng abogado or judge na kapag namali ka ng convict doon sa suspect, hindi naman talaga siya yung suspect, dadalhin mo ito habang buhay na konsensya, hindi po. Ako po, para sa akin po, di bali nang mag-fail ka. Para sa akin po, na di bali nang minsan nag-fail ka, minsan sa, alam niyo po yun, nagpe-present, okay? Di bali nang mag-fail po ako, at least nag-try po ako. Ang mahirap, hindi mo pa sinusubukan, iniisip mo na, failed ka na. Yun yung mahirap. Okay? Madalas, iba po sa atin, kaya takot, nagawin po yung negosyo, kasi mag-fail. Hindi, pag nag-failed po kayo sa ganito, sa mga prospects natin, sa ganito, sa mga pagpe-present po na, hindi kayo mamamatay. To be honest, matututo pa kayo sa dinami-dami ng na-experience niyo. Alam naman po natin hindi naman po, sino ba nag-invento ng bumbilya? Diba? Sabi nga nung nag-invento ng bumbilya, 1,000 na ba yun?
Ilang bumbilya ang sinunog po niya, ang failed po, bago po niya na-perfect yung pag-create ng bumbilya. Michael Jordan, ilang miss ng kanyang pag-shoot nung siya ay nasa varsity pa lamang bago siya maging legend. Alam niyo yung mga taong successful, madalas po sa kanila nag-fail. Kaya huwag kayong matakot ng fail. Okay? So it is not your cup of tea. You don't know how and whom to invite. You don't know how to present or how to handle objections. You are afraid that you might be rejected or make a mistake. Yan yung mga kinakatakutan po natin. Natatakot tayo kasi baka ito kasi yung first time ko sa ganitong klase ng negosyo. Mga kaibigan, wala tayong dapat katakutan. Sabi nga nila, sa simula lang talaga yung medyo matatakot ka eh. Pero pagka nagamay-gamay mo yung uy, ganito pala, kaya pala ako nag-fail imbitahan si ganito kasi mali yung approach ko. Ay, kaya pala hindi ko na-close deal to kasi hindi ko pa napakausap ko sa mentor ko. Hindi ko napa-ABC rule to. Okay, so doon tayo natututo. Kaya mag-gain ng experience kahit na nagkakamali kayo. It's okay. It's okay po. Wala naman po. Tingnan niyo po mga kaibigan. Yung mga mahuhusay sa ganitong klase ng negosyo, you think isang upuan lang sa training yan, okay na yun? Alam niyo ba, mas marami ho silang ginawa kaysa sa pinanood at pinakinggan. Sa opinion ko po, sila yung mas maraming activities. Yung mga naging successful dito, hindi naman po sa dinami na dami ng alam eh. Sa dinami po ng ginagawa po nila. Okay? So, huwag kayong matatakot mga kaibigan na subukan. Subukan niyo. Sabi nga ng mentor ko dito, subukan mo lang baka mag-successful ka. Tinry ko lang po siya. Okay? So, conquer your fear by knowing and doing what needs to be done. Nakakatakot lang naman po yung isang bagay kung alitin ko, kung hindi ka gamay. Kung hindi mo gamay yung gagawin mo. Pero pagka, parang imagine niyo po yung mga nurse, bago sila naging mahusay na nurse, ilang taon po sila nag-aaral. And imagine niyo yun yung abogado, yung engineer, ilang taon po sila nag-aaral. Yung mga magagaling sa ganitong klaseng negosyo. Okay? At do you think kailangan mo umubos ng 4 years? Hindi po. Hindi naman po ganun katagal para tayo maging bihasa. Okay? Kasi tingnan niyo po, pagka natatakot ka na mag-fail, minsan dala natin ito mula ng elementary tayo. Tingnan niyo po, pag may tinatanong yung teacher natin, recitation. Pagka nag-recitation na, class recitation na, ikaw naman, bakit? Kasi hindi ka nag-review. Hindi ka nag-review, takot kang tawagin kasi alam mong babagsak ka. Tama? Kaya, pag naghahanap ng teacher mo, sinong tatawagin sa oral recitation, ikaw, agree? Pero kung nag-review ka, ganun, yabang mo pa? So, yan. Nadadala lang po sa action ko. Ano ang reason? Kasi nag-aral ka, pinaghandaan mo. Okay, so same thing sa ganitong klaseng negosyo. Wala yung takot mo mag-fail kung pinag-aralan mo. Okay? Kaya kung ano yung dapat mong pag-aralan dito sa negosyo, pag-aralan mo. Okay? So ano pa? We generate fears when we sit, we overcome them by action. Katulad ng sinasabi ko po sa inyo kanina. Hindi nyo po masusubukan ang isang bagay kung natatakot ka. Kailangan mo siyang subukan. Diba parang yung first kiss mo sa jowa. Kiss ka. Nakakatakot. Kinakabahan ako. Parang kumakabog yung dibdib. Kumakabog yung dibdib ko. Diba parang pag kinikiss mo yung first kiss mo ng jowa, may papikit-pikit ka pa. Ano mo klase nga ang gagawin ko para mahalikan ko yung aking jowa. Diba? Pero maniwala kapag andun na, rated PG ang aking training ay patnubay ng magulang ay kinakailangan. Pero pagka nahalikan mo ng jowa mo, grabe! Hanap-hanapin mo na. Pero nung una, anong pakiramdam mo? Takot ka. Kasi baka mamaya pag hinalikan mo, yun ko sa'yo, baka hiwalayan ka na.
Tama? So gagawin mo siya. Diba? Takot kang baka mamaya hindi ako mag-success sa negosyo. Ang tanong ba, ginawa mo na ba yung lahat mong gawin para success ka, di ba? Okay, so do that. What if I made the wrong decision? What if I couldn't convince anyone? What if I don't become a millionaire? What if this opportunity, okay, isn't for me? Kapag iniisip mong kaya mo, tama ka. Kapag iniisip mong hindi mo kaya, tama ka rin. So lahat ng iniisip mo, okay, is may tama ka. Okay? Alam niyo, normal po sa akin. Ako po, nung nakita ko po yung ganitong klase negosyo, normal po yung magduda ka. Imagine niyo po, mahirap lang yung family namin. Tapos sabi sa akin, pwede kang kumita sa ganitong klase negosyo, Ryan. 100,000 ano. Culture siya. Pumasok sa utak ko, duda. Tama kaya yun? Alam niyo, ang duda, normal po yan. Normal yan kasi tao tayo. Lalo na kung first time mo. Diba? Pero again, hindi po pwede na sa success sa buhay po natin, magkaroon man lang tayo ng 1% doubt. Hindi mo pwedeng pagdudahan. Okay? Ano yung mga pwede mong pagdudahan? Yung duda ka na duda ko baka kasi yung produkto hindi maganda. Dapat be confident to our product. Duda ako sa company, kaya tinatamad akong gawin ang negosyo kasi baka magsara yung company. Mga kaibigan, hindi ka dapat magduda ng ganun. Duda ako sa sarili ko, baka hindi ako maging successful kasi hindi ako magaling. Huwag nating pagdudahan po yung sarili po natin. Sabi ko nga po katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, ang number one kalaban po natin dito, hindi po yung mga taong aayaw sa iyo. Ang number one kalaban po natin dito, walang iba kundi yung sarili po natin. At kapag pinagdudahan po natin ang magagawa po natin ang sarili po natin sa kung ano yung pwede natin gawin, mahihirapan po tayo maging successful. Ako po, umpisa lang ako nagduda. Ang ginawa ko para mawala ang duda ko, totoo kaya na pagka nakapagpa-WPP ako, meron akong kikitain na 21,000. Paano malalaman kung hindi mo susubukan? Ano yung pantanggal sa duda? Subukan mo. Masarap ba talaga pag kumita? Paano mo malalaman? Duda ka ng duda. Diba? Paano malalaman kung hindi mo susubukan? Try nyo mo. Ang ginawa ko po noon that time, actually ito yung kwento ko Masarap to Masarap tong kwento. Sabi ko noon, nandududa ako, ito kaya yung negosyo na to? Subukan ko lang. Sabi nga lang ng mentor ko, there's no harm on trying. Okay, sinubukan. Nung kumita ko, hindi ko makakalimutan, yung unang income ko, 6,000. Totoo kaya itong 6,000 na to? Totoo ba kayang makukuha ko yung pera sa OTS ko? Sige na, try ko nga in-cash. Try ko mag-in-cash, pumunta ako sa ATM, sa machine. Nag-balance inquiry ko, lumabas yung in-cash ko ng time na yun. Sabi ko, parang totoo na to Parang totoo kasi nandito na sa, ang tanong doon, nagduda pa rin ako. Sabi ko, totoo kaya nalabas siya. Nung in-cash ko na siya, inamoy ko, amoy pera ba? Totoo nga. Tapos pumunta ako ng shopping ng mall. Pinambili ko yung pera. Sinuklihan ako, totoo yung pera. Yung time na yun, inanggal ko na yung doubt ko. Talagang hinataw ko 100%. Wala akong pakialam sa bahalang dibali ng magduda, mga kaibigan. Yung mga iniimbitahan natin, wag lang po kayo ang magduda sa sarili po ninyo. Yun lang po yun, lagi po ninyong tatandaan. Okay? Ngayon, kapag inisip mong kaya mo, tama. Kapag inisip mong hindi mo kaya, tama ka. So, it's up to you, mga kaibigan. Okay? A negative mind will never give you a positive life. Napaka-basic po nito. Kung ano iniisip mo, yun yung gagawin mo. At base sa ginawa mo, yun yung magiging resulta mo. Iniisip mo, ayaw mong gawin ng negosyo, baka hindi ako mag-success, malamang hindi mo gagawin ng negosyo. Kapag hindi mo ginawa ng negosyo, hindi ka nagbenta, hindi ka nag-sponsor, believe me, wala kang magiging resulta. Ganoon lang kasimple. Pag may tinanim, merong aanihin. Pag may sinaing, meron po yung ulam. Meron pong kakainin. So, ganun lang po siya kasimple. Importante to. Lalo na po kung sobrang negative po yung mind po natin.
alam niyo po ako, ang lagi pong sinasabi po, lagi po, tama yung sabi ni Coach, Coach Jumanjin. Ako din, nawala yung duda ko after encashment. Di ba? Totoo yan. Alam niyo, ano po yan eh. Saan ba po? Importante yung payo po sa akin ng mentor ko dati. Ryan, lahat ng bagay na magpapanegative sa atin, tanggalin mo muna. Ano po yung sinabi niya sa akin? Pagka ang balita, negative, huwag ka muna man. Totoo po ito ha. So, sabi kasi sa akin ng mentor ko, mula pagkabata, naka-experience na tayo ng negative sa buhay po natin. Pag nagkamali ka sa school, pinagtatawanan ka. Pag mayroong bisitang parents natin, sabi niyo, huwag ka dito. Diba? Pinapagalitan ka. So lahat yan, pumapasok po sa atin. Binrate ka ng jowa mo, negative yan. Nawalan ka ng trabaho, negative. Bumagsak ka sa grades mo, negative yan. So mula pagkabata, hanggang tayo ay tumanda, puro negative na ones. Nakaano po sa atin. Kaya hindi malabong mangyari pag may imbita ka, negative agad yung kaibigan mo. Kasi talagang marami tayong negative na pinagdaanan sa buhay po natin. Tapos, isang upuan lang or isang pakinggan mo lang sa Weibo, bigla nag-positive ka. Tama? Positive, grabe, di pa sa Weibo ba? Pwede pala akong yumaman dyan, pwede pala akong kumita dyan ng matindi. Positive ka, nag-join ka. Ito matindi. Naka-experience ka ng problema, challenges, nag-quit ka, nag-negative ka. Ibig sabihin po mga kaibigan, isang negative na ganap lang sa buhay natin dahil sabi nga sa akin ng mentor ko, iwasan mo yung mga kaibigan na negative, mga bagay na negative para yung utak po natin maging positibo. Palagi. Alam niyo ako, isa sa mga pinakamagandang natutunan ko po sa negosyo na to dito is yung always think positive. Napakalaking bagay po niya. Ang gaan po ng buhay po natin, ang gaan ng negosyo po natin, kung ang laging iniisip po natin, positibo. Despite of many challenges na dumarating po sa atin. Basic example, sa pamumuhay natin everyday. Pag-uwi ka ng bahay. Pag umuwi ka ng bahay, walang sinain. Diba? Wala kang makain. Pagod na pagod ka, galing sa trabaho. Negative ka. Ang reaction ng iba, ang bihirang buhay ito. Pagod na pagod ako sa pagtatrabaho. Grabe, nagwalwal ka ngayon. Ang positibong tao, pag-uwi ng bahay, walang sinain. Grabe! Yung klase talaga kayo. Magsasaing na huwin. Anong point ko? Imbis na yung binubunga o nirereklamo ho natin, dahil walang sinain, kung tayo na mismo nagsaing, maya-maya, luto na, nakakain ka, tanggal yung init ng ulo mo. Tama? So, same thing po sa negosyo po natin. Maraming mga bagay na pwede magpa-negative po sa inyo dito. Marami ho. Wish, ganyan lang naman yan kasi ganito, ganyan. Ay, hindi mo kakayanin yan. Diba? May mga sitwasyon pa na mahihirapan ka sa negosyo mo. Diba? Ako, pagka ganun po, ang lagi kong ginagawa, I accept it as challenge. Nawalan ako ng downline. Sige, tingnan natin. Alam ko, magkakaroon ako ng panibago. Tatanggapin ko siya as challenge. Hindi po ako mag-negative. So, mindset ko po kasi yung aking isip na maging positibo sa lahat ng aspeto ng buhay. Okay? So, importante po yun. Kaya nga sabi ng mentor ko, pag ang isang bagay, hindi makakatulong sa negosyo mo, negative, isang tabi mo yan. So, lahat ng mga kaibigan kong negative noon, para hindi ako mahawakan, medyo tumistansya ako. Mga friends, dyan muna kayo. Total, ayaw niyo sa akin sumama. Okay? So, pride. Isa to sa mga pinakamatinding kalaban ho natin. Bakit? Madalas po, minsan, may mga pagkakataon na yung sponsor ninyo or yung nag-invite po sa inyo is mas professional pa kayo or mas mayaman pa kayo doon sa kanila. Ako po, in my experience, college graduate po ako, ang nag-imbita po sa akin, jeepney driver. Isa to sa nagpabagal po sa akin para ako po ay magkaroon ng resulta. Bakit? Kasi po, tuwing meron po akong sinasabihan po ako ng upline ko, ng coach ko noon, madalas tinitingnan ko siya. Alam mo yung, may pride kasi ako eh. Lahat tayo may pride eh. Diba? Parang, ito, may kinig sa'yo high school graduate ka. Hindi ka nga nakapagtapos ng high school. Ang hirap, alam niyo po yun, na namatay yung ilaw. Sorry lang ha. Sorry. Wait lang. Namatay po yung ilaw ko eh.
Ayan. Ang hirap pong pagka inatake tayo ng pride po natin, tandaan po ninyo, sa ganitong klaseng negosyo, pinakamainam na gawin, makinig ka sa mga taong maraming experience. Diba? Kung doktor ka, nagkakasakit ako, may kinig ako sa iyo. Kung ikaw ay abogado, meron akong papaanong kaso, sa iyo ko lalapit. Pero sa ganitong klaseng negosyo, wala po kayong ibang unang-unang pupuntahan para magpaturo or para pakinggan. Walang iba po kundi yung mga coaches or yung mga upline po ninyo. No matter anuman po ang estado po nila sa buhay. Okay? Hindi po usapan dito anong tinapos mo. Ang usapan dito, ano experience mo. Okay? Ano ang experience mo sa ganitong klase negosyo. And of course, yung mga may experience, yung mga coaches po natin. Kaya, tanggalin po natin ang pride. Alam niyo po ang pride. Pag sobrang dami nating pride sa katawan, pwede kang bumula. Sabon po yan, sabon. Tsaka kung ang pride po may yaman, nakakapagpayaman, siguro marami na humayaman sa Pilipinas. Alam niyo ang masaklap, kung sino pa yung walang-wala, siya kung ma-pride. Marami yung ganyan. Pag inimbitahan mo, alam mong gusto mong tulungan, magnegosyo, yung nga, daming, yan, number one, marami po yan. So kahit po sa atin dito sa mga member, kailangan po natin na maging humble. Kailangan po natin makinig. Yun ang pinaka-importante po rito. Ano man po yung knowledge natin sa ibang business, pero when it comes to network marketing, makinig po tayo sa mga taong matatagal na po sa ganitong klaseng negosyo. Okay? Which is yung mga uplines po natin at saka yung mga coaches po natin. Okay? Impatience in attending series of trainings and company events. Importante ito. In dealing with business partners and clients, in the effect of the products, in the earnings in this business. Alam niyo ako, sa experience ko po, kung hindi po mahaba ang pasensya ko, lalong-lalo na po sa mga kaibigan ko na nag-iintay ng resulta. Kasi minsan nakakainip eh. Ewan ko na, siguro po yung iba sa inyo na-experience na ito. Yung parang inip na sila magkaroon ng resulta. Hindi pong kailan kaya ako magkakaroon ng katulad ng kay Coach Lenny at kay Coach Ege ng sasakyan. Parang nangihina, nawawala ng pag-asa. Alam nyo, hindi naman po ito yung negosyo na tinayo mo siya ngayon. Okay? Bukas mayaman ka na. Hindi po. Hindi naman po ito yung kailangan natin ng mahabang pasensya. Number one, pasensya na pag-aralan ng negosyo. Pasensya para sa mga business partner nating makukulit. Okay? Pasensya sa resulta ng produkto. Bakit ganun? Kulang na lang ipa-dextrose ko yung yung resume na yung menu. Parang wala pa rin resulta. Kailangan ho natin ng patience, especially po sa success. Kailangan nyo ng mahabang pasensya. Alam niyo, sabi nga dito, nakita ko ito kanina, hindi ito katulad ng munggo, babad mo lang sa tubig, kinabukasan togi na. Sa ganitong klaseng negosyo, ang tinatanim po natin, yun nga lang, ang problema sa munggo, isang anihan lang. Sa ganitong klaseng negosyo, mga kaibigan, hindi man siya ganun kabilis. Tinanim mo siya, bukas, anihin. Hindi po. It will take time para mag-grow, para magkaroon siya ng bunga. Pero kapag ka nagbunga naman po siya, panalong-panalo siya. So ano ba yung mga benefits ng ganitong klaseng negosyo? Ang dami. Time freedom, financial freedom, lahat ng mga bagay na gusto mong bilhin, mabibili mo, mga pangarap mo, lugar, mapupuntahan mo. So how about magkaroon po tayo ng patience, mga kaibigan. Alam niyo ako, one time, ito yun mayroon akong isang tropa na nagsabi sa akin, ayan, kailan ka magkakakotse. Sabi ko, 1 year. Yabang ko pa eh. Sabi ko, pag nagkakotse ba ako, kasali ka na sa akin. Sabi ko sa kaibigan, sabi niya, depende. Basta pakita mo muna sa akin. Sabi ko, napasubo kayo kayong mga ako ng ganyan. Ako. Okay, sabi, eto nga yung nangyari. Lumipas ang 1 taon. Binalikan po ako ng kaibigan ko. Parang naniningil eh. Ryan, 1 year na. Isang insakyan. Buti na lang, nung time nakausap ko yung mentor ko. Sabi sa akin ng mentor ko, ito yung sagot mo, Ryan.
bakit ka naniningil? Sabi ko sa kaibigan ko, ako magkaka-coaching nga, hindi ako naiinip. Ikaw pa, hindi ka naman magkaka-coaching. Ganun. Hindi mga kaibigan, ako para sa akin ang paniniwala ko. Bibigay sa iyo ang isang bagay kung ikaw ay prepared. Meron akong question. Pwede niyo pong isagot po dito. What if mga kaibigan? Pwede kayong sumagot. Titignan ko po sa mga comment kung what if bigyan ko po kayo ng kunyari lang to, kunyari. Or kunyari sabihin na lang natin, bibigyan kayo ng Diyos ng 10 million pesos. Ano ang gagawin mo? Titingin po ako. Okay? Abang po kayo. Kunyari po, bibigyan po kayo ng 10 million. Regarding po sa patients po. Babalik po ako 1 minute. Wait. Ayan. Walang sumagot. Bihira. Sabi ko, ano ang gagawin ninyo kapag kayo ay bibigyan ng Diyos ng 10 million? Usually, ang sinasabi po ng iba, bibili ako ng bahay. Bibili ako ng sasakyan. Magne-negosyo ako. Mostly, yun ang sagot po natin. Now, ang question ko ito. Kung pangarap mong bahay, anong klaseng bahay? Yan, gagamitin daw. Ito, may sagot siya na. Si Coach Jamilia Gilen. Gagamitin ko po, ito, si Coach Herminia muna. I-invest sa pakikinabang at itutulong sa nangangailangan. Second question, Coach. Anong klase pangangailangan or anong pwedeng may pakikinabangan? Doon kay Coach Jamilia, gagamitin ko po para mas maging stable lang. In what way? Okay? Magne-negosyo po. Anong klaseng negosyo? Okay? Gusto ko po magkaroon ng spa. Saang location? Ilan ang tauhan? Magkanong puhunan? So, usually, pagka tinatanong na natin, ini-specific na natin, hindi natin kayang masagot, o nga, no? Saan ko nga ba ilalagay yung negosyo ko? O nga, no? Anong klaseng bahay ba yung pangarap ko? O nga, no? Anong klase bang, anong klaseng sasakyan ba ang bibiling ko? So, hindi tayo, ang point ko mga kaibigan, hindi pa natin nasi-set up, hindi ibibigay ito nang hindi po tayo prepared. Kasi baka mamaya po, mabigyan tayo ng malaking break sa ganitong klaseng negosyo sa Weibo. Binigyan kayo ng malaking income. Baka mamaya, ako para sa akin po, hindi ibibigay ng Diyos ang isang bagay na alam niyang ikapapahamak ng anak niya, which is tayo. Amen? Ibig sabihin, kailangan ma-prepare muna natin lahat. Hindi, parang ganito, para mas maintindihan po ninyo. What if bigyan kayo ng 10,000 downlines? Bigyan kayo 10,000. Ano ang gagawin mo para ma-maintain mo? Para maturuan mo? Para mas mapalabo mo pa? Now, question ko, are you prepared? Tama? Hindi siya ibibigay doon ka hindi ibibigay ang isang sitwasyon na masarap kung ikaw mismo hindi prepared. Tingnan niyo po, kung sinortcut po ninyo yung success po ninyo dito, hindi ka nagdaan ng mga experience ng mga challenges, rejection, failure. Pag nagkaroon ka ng malaking grupo, anong isi-share mo sa kanila kapag ka na problema sila? Tama? Kapag ka may mga challenges na dumating sa buhay nila, ano ang ikukwento mo kung hindi mo na-experience yung mga yan? Again, minsan, kaya tayo dumadaan sa mga bagay na mahirap, matagal. Kaya huwag kayong mainip. Huwag kayong mainip. Kasi po, piniprepare po tayo para pagdating ng panahon, lumaki ang grupo, magkaroon ka ng malaking income, alam mo na kung paano mo i-handle pareho. Okay? So, habaan ng pasensya. Huwag kayong mainip. Kung mabagal ang successful po ninyo. Mga kaibigan, ako 1 year and 4 months bago ko ma-hit ang MC ko.
5 months bago ako nagka-downline. Swerte nga kayo eh. Kung baka mamaya may nag-join po sa inyo dito. Ngayon, kinabukasan may nag-join na sa kanyo or this month. Akin po, 5 months bago may nag-join po sa akin. Nainip pa ako. No. Kung nainip ako, ano ako ngayon? Wala. Siguro, artista. Hindi, joke lang. Siguro wala, ganun pa rin. Kung nainip ako sa negosyo ko noon, nainip ako sa ganito. Kasi kung mainip ka, sino bang nalugi? I mean, sino bang hindi kumita? Kami ba? Kayo. Lagi nga po namin sinasabi mga kaibigan, whether you like it or not, gawin mo man to o hindi. Mainip ka o hindi. Mga kaibigan, we evolve is growing. Whether you like it or not. Lalaki po ang kumpanya, pero ang gusto po namin, kasama po namin kayo. Kasama po namin kayo kung paano maging successful ang bonggang-bongga yung kumpanya. Mas masaya kami kung kayo po lahat magiging successful po dito. Yun po yung hangad po namin. Okay? So success formula, kailangan po natin ng 80% attitude. Marami pong yan. Marami pong factor po yan. Kailangan natin ng maging masunurin, maging mabait, follow up line. Marami po yan. Pero don't forget na mag-aral din po tayo ng skills. Hindi po pwedeng motivated ka lang. Kunyari, isa kang sikat na gusto mong maging singer. Gusto kong maging singer. Grabe. Gusto kong maging katulad ni ganyan. Diba? Gusto kong ang galing-ganda ng boses niya. Mga kaibigan, yung mga yan, meron ho yung skills. Kailangan mong matutunan. Hindi po pwedeng puro motivation na. Kailangan po ng skills. Paano gagawin po nila sa career nila. So same thing sa negosyo po natin. Dapat matutunan natin yung mga skills po natin. Yung mga basic na kailangan po natin sa attitude po natin. Yung be an open-minded and avoid acne. Alam niyo acne? Alam ko na yan. Ang hirap gamutin po niyan. Wala akong gamot niyan. Yung acne na yan. So, kaya nakalagay po dito, follow upline or coaches. Drop everything. Attend meetings. Alam niyo po, ang mga coach po ninyo, the more na mas aggressive, be thankful. Be thankful po. Sobrang maging thankful po kayo. Alam niyo kung bakit. Kasi nandiyan yung coach na. Marami po sa ganitong klaseng negosyo pag napa-join niya, bahala ka na sa buhay. Kaya I commend those teams na every week merong schedule. Alam niyo kung nakapaloob kayo sa isang grupo na gano'n, you're very lucky. Marami po kasing sa ganitong negosyo, pag nag-join ka, bahala ka na. Kumita na ako sa iyo eh. Pero yung upline mo, yung coach mo, pag lagi kang pinapalo up, pasalamat. Ang laking factor po niyan. Alam niyo po ba, isa sa mga way para maging successful po kayo dito, super aggressive ng coach po ninyo, ng upline po ninyo. Kaya huwag po kayong makukulitan. Pagka lagi kayo, partner, merong network 101 ulit. Partner, nakalima na ako dyan. Alam niyo ako ugali ko, uto-uto. Promise. Nung pumasok ako sa ganitong klaseng career, lahat ng sinabi ng upline ko, ginagawa ko as long as na tama. Ano yung tama? Yung hindi niya, yung nire-respeto niya yung paniniwala ko or yung sa religion ko. As long as na hindi naman po masama or hindi naman po bawal sa religion po namin, in short po, uto-uto ako. Pag sinabi ng mentor ko, Ryan, atin ka ng ganito. Sige, kailan? Hindi ko na inisip na, parang nakaka-anim na ako nun. Hindi ako ganoon. Lagi mo sinasabi, sige, panoorin natin po yan. Ulitin ko po, yung mga training na pinapanood po ninyo, hindi nyo makukuha ng isang upuan yan. Hindi nyo makukuha ng isang upuan. Madaming upuan po yan bago yung makabisado po yan. Ulitin ko, yung nurse nga, ilang taon, abogado, ilang taon, so ganito rin. Hindi nyo po makukuha ng isang upuan lang. Marunong ka na, hindi ko na kailangan. Yung training sa'yo, coach, apply. Okay? Ano pa? Avoid making excuses. Alam niyo, paborito ko dyan, yung mas nauuna pa siyang mag-isip ng dahilan kaysa paraan pagdating sa gagawin niya sa negosyo. Yung tipong, imbitahan ko kasi ganito. Ay, ayoko. Huwag na lang muna. Kasi baka, in short, minsan po, kahit wala naman pong gagawin, pag tinamad lang po talaga tayo, ang dami na kong excuse na sasabihin po natin. And again, mga kaibigan,
in every action na gagawin po natin sa negosyo po natin, mag-i-effect po yan at the end of the day. Okay? Kaya may mga mabagal, kaya may mga mabilis. Depende kasi. Kaya may mga mabilis, ang ginagawa ho niyan, diretso lang yan. Sa karera. Sa karera, kaya, or sa, pag may pupuntahan kang isang lugar, okay? Pagka isang straight lang siya, parang gumulo. Teka lang. Kaya may mabagal kasi mas marami siyang dahilan kaysa ginagawa niya yung negosyo niya. Kaya may mga mabilis, wala po itong excuse. Dire-diretso ho ito. Diba? Mga, for example, naubusan ng product. Uy, ayoko na. Tinamad na ako. Ayoko na. Ganyan. Oh. Daming excuse. Daming reklamo. Mas marami pa ho ang reklamo niya kaysa trabaho niya sa negosyo po. Kabagal po. So you can either make money or excuses, but you cannot make money out of excuses. Okay? Example na lang po, kaya tamad po ako nahiya po ako mag-post sa FB ko ng mga products. Possibly ng mga tropa kits ko, iyak, kadiri naman si Ryan kasi nagbibenta, nag-online. Mga kaibigan, lalo sa panahon ngayon, pandemic, pag ikaw pa yung nahihiya mag-post ng product sa FB mo, kakaiba ka. Alam niyo po kung bakit? Ang dami yung professional, doktor, piloto, flight stewardess, beauty queen, nagtitinda ho. Kasi nga pandemic, lalo pa kaya, hindi ko naman sinanong po. But again, my point mga kaibigan, kung ang hiya po natin or yung dahilan po natin, excuses po natin, kayang pakainin yung pamilya natin at itawid ang gutom ng pamilya natin, then go ahead. Pero kung hindi, tanggalin po natin. Okay? So believe in the company, believe in our products and the system. Ngayon pa ba kayo magdududa na isang taon na po tayo? Again, sabi ko nga po, kung mas meron na pwedeng magduda, yung mga naunang coaches po ninyo na nagsisimula pa lang kami. Noon, wala pa nga ako kami may pakitang nagmilyonaryo. Sumama yung mga yan. Noon, wala pa nga ako kaming pinapakitang produkto at OTS. Sumama ko yung mga yan. Pero ang tanging pinanghawakan po niya, naniniwala kami sa mission and vision nyo, naniniwala kami sa Weibo. Naniniwala kami sa inyo BODs. Naniniwala kami sa produkto niyo. Look at them right now. Some of them, 30,000, 50,000 naman. Up to 300,000 naman. So, kailangan po ninyong maniwala. Believe in your uplines, in your business partner, and of course, believe in your God. Napaka-importante po yun. Ako po, hindi naman po, ano man po ang religion po natin, but whether we gagawin po yung negosyo po natin, let's make sure na isama po natin ang Panginoon po natin kapag gagawin po natin yung isang bagay, lalo-lalo na po yung negosyo po. Commitment to your dreams, for your loved ones, to the success of your business partners without fear, comfort zone. Do whatever it takes. Okay? Speaking sa commitment, meron akong magandang topic dito. Okay? Ang commitment kasi, hindi ang 11,980 ang magpapayaman sa inyo, kundi ang gagawin mo after mo mamuhunan. Tama. Okay? Ang commitment, chorba. Ayun na yun. Ano ko yun? Yan. Okay. So, meron tayong 3 levels of commitment. Yung, I'll do it, I'll do my best, and I'll do it whatever it takes. Yung pangatlo, yung pinakamatindi. Yung no matter what happen, gagawin ko yung negosyo. Ibig sabihin, parang in short po, parang ganito. No matter what happen, lagi kong iniisip yung family ko. Kahit maraming challenges sa ganito klaseng negosyo, bumabalik ako sa dahilan ko, bakit ko ginagawa negosyo. So, tumataas ulit yung aking commitment. Okay? So, yun. Next, determination. When you fail, get up and try again. Just do it. Learn from your mistakes. Try to discover new techniques. Okay? And never give up. Okay? Ano pa? Yan.
Never stop trying. You never know how close you are. So just keep moving forward. Sa negosyo, meron po akong gustong i-share po sa inyo. Minsan po, nung time kasi, to be honest, ito po minsan hindi mo naman kailangan ng sobrang galing. Okay? Mas gugustuhin ko pa yung hindi magaling, pero pag nag-invite, massive, at magbenta, massive. Kaysa yung magaling magsalita, pero wala namang iniimbitahan. Okay? So maliwanag po yan ha. Marami po akong namit. Marami po akong namit ha. Kung ikaw yung katulad po nito, yung nahihiya ka lagi magsalita, nahihiya po kumagto, parang pag natutok ko, parang hihimatayin po. Bawiin niyo po sa massive sponsoring. Yun po ang sekreto po dyan. Marami po akong kilala na, alam niyo po yun, hindi niyo maririnig magsalita. Pero mga kilala or mga kumikita ng magaganda sa ganitong klase negosyo. Meron naman po, ang galing-galing magsalita. Ang galing-galing mag-talk. Pero yung pag tinanong mo, may invite ka ba? Wala. So, wala rin po. So again, anihin po ninyo. Massive po pagka hindi ka masyadong marunong or magsalita or something na ganun. So excitement. Excitement, smile, and always be thankful. Dream big. Okay? Lagi tayong mangarap. Create a dream board. Fake it till you make it. Master your emotion. Alam niyo po ano eh. Isa ito sa mga dapat maging aware po tayo. Excitement. Nung una po nating nakita yung negosyo, sobrang excited tayo. Okay? Sa sobrang excitement po natin, nagpadala or nagbumili agad tayo ng packages. Tama? Nung bumili tayo ng packages, ito na. Nung sinusubukan mo na mag-imbita, maraming rejections, maraming negative na experience, yung excitement level mo, bumababa. Okay? Wag na wag po tayong pumayag na yung excitement level po natin bumaba. Okay? Alam niyo po ang ginagawa ko every morning. Ito, pag ganito na lang po. Imagine niyo na lang. What if po, 1 year to 2 years from now, yung kinikita ng top 1 natin, 200 to 300,000 a month, kitain mo rin. After 1 year or 2 years, what if? So, lagi tayong ma-excite. Mga kaibigan, huwag niyo pong tingnan kung ano yung na-experience nyo ngayong hindi maganda or challenges. Huwag niyo pong tingnan. Ako po ang lagi ko po tinitingnan in the future. Okay? Kung titingnan mo kasi palagi, yung na-experience mo na nahihirapan na ako, marami na nag-reject po sa akin, may chinichismis na ako, mga kaibigan, lagi ka nakafocus sa present mo. Hindi tayo nakafocus sa future po natin. Believe me, in the end, malulobat po kayo. Excitement level po natin bababa. But if you think kung anong magiging future ninyo, so imagine ninyo sa Weibo, into 200, 300,000 naman kayo, 1 year, 2 years from now. May excite kayo pala. Yun lagi ang tingnan po ninyo. Huwag po ninyong tingnan kung ano yung na-experience nyo, lalong-lalo na po sa mga nagsisimula. Okay, ano pa? Focus. No other destination but success. You can serve 2 masters. Totoo ito. Okay? Yung dalawa yung company, dalawang networking, hindi malaman kung saan downline, saan ba si downline, ano ba itong upline ko? Diba? Daming negosyo. Diba? Merong ganito, meron pa sa Weibo, meron pa sa ganyan, dami. Mahihirapan po kayo madidi-focus po kayo. Saka parang anong nangyayari kasi, parang sala sa init, sala sa lamig ka. Yung tipong, pag meron pumutok sa sinalihan kong dalawang kumpanya, kung sino doon ako. Ang inaantay mo, pumutok. Nakakalimutan mo, matuto ka. Paano magpaputok sa sarili mo, magpaputok ng grupo. Tama? Ang inaasahan mo, baka sakali matapunan ng tao, mabigyan ako ng tao. Hindi ka natuto, sumamba ka lang. Okay? No other destination but success. Yung sinasabi ko po, tingnan nyo lagi ano yung pwedeng maibigay sa inyo ng Weibo pagdating ng panahon. So stay focused. Ano pa? Follow the tried and tested system. 1 year na po tayo and believe me guys, ang company po natin sobrang healthy. Wala po tayong utang. Okay? Yan po yung masasabi po namin sa inyo. Proud po kami. Wala po kaming utang sa mga investor. Okay? Be loyal. Napaka-importante po nito. Okay? Gawin mo muna
ibuhos mo muna lahat ng effort mo dito, focus ka muna, huwag mo muna tingnan yung mga bagay na pwede magpa-distract sa'yo, may maririnig kang hindi maganda. Again, kung papakinggan mo sila at ikayayaman mo yun, then go ahead. Kung papayag ka na magpa-distract sa mga pinagsasabi ng mga tao maninira sa inyo, sa atin, yayaman ka dyan, then go ahead. But if not, tuloy mo to. Wala pong ibang hangad. Maganda po ang hangarin ng Weevil para po sa inyo. Kahit naman po, pag tinignan niyo yung complan po natin. Diba? Basic example na lang, WPP, yung stockies po natin. Imagine niyo, kapag ang WPP natin is 55,000. Kapag pa-WPP ka, magkano bibigay sa ng company? 20,000. 15,000 direct, 5,000 sa lifestyle, tapos 1,000 pa yata sa multi-level. 21,000. Doon sa 55,000 nilabas ng direct mo, ang binigay po namin sa sponsor, 21, supposed to be, dapat company niya. Anong ginawa po ng Weevil? Binigay po namin sa inyo. Kasi po, gusto namin patunayan na sa Weevil, kahit one policy lang, panalo, one account policy lang, panalo na po kayo dito. So, ano na po, 1 year na po yung company and sobrang healthy po ng company. And maglalabas na tayo ng, open na yung bagong opisina natin, napakaganda. So ngayon pa ba kayo magdududa? Ngayon pa ba kayo magpapadistract? Diba? Kung sa loob nga ng isang taon, ang produkto lang natin, sabon, Kerry Jude, diba? Sumama nga yung iba eh. Next day nga eh, ngayon pa ba? Ang opisina, dati nga, opisina natin, andun na lahat, pinagsama-sama. Andun na yung warehouse, cashier. 7 na go, liit. Ngayon, pag pumunta po kayo sa opisina po natin sa Green, ay, sabi ko nga po sa inyo, mapapawaw. Ako po, sanay po akong pumunta ng mga hotel, sanay po akong pumunta ng mga magagarang condo. Believe me guys, ibang ambience ng opisina po natin sa Green Hills sa Weevil. Magiging proud po talaga kayo. Okay? Sabi ko nga po, ngayon pa ba kayo magdududa? Ngayon pa ba kayo magpapadistract? Diba? Nakakita ka lang isang bagong kumpanya, dudod tayo. Okay. Mga kaibigan, ang ano po ng company is for your long term. Pang long term na po ito. Hindi po namin kayo inaano na mag-multiple heads. Makikita nyo po yung puso ng kumpanya. Kung kami mukhang pera lang, hindi mag-binary na lang tayo, mabilis pa yung pera. Hindi. Gusto po namin, matinong negosyo, one account policy, pero pang habang buhay. And alam ko naman po, sa tulong at awa ng Diyos, pagkakaloob po niya sa atin. Okay? So maging be loyal po. Ako sabi ko nga po sa mga nakarang meetings po namin, subukan mo lang po, bigay mo yung full effort mo. Ako nga sabi ko nga nun, kahit nung nagsimula po ako sa ganito negosyo, bigyan ko lang to ng mga 1 hanggang 4 na taon na seryoso talaga. I mean, yung focus lang talaga, wala mo nang iba dito na kundi i-evolve lang talaga. Focus na ako sa mga bagay na pwedeng makapag-produce sa negosyo ko, makapag-produce ng income, makapagpalaki ng grupo ko. Focus lang ako doon. Sabi ko sa sarili ko, 1 year and 4 years, sabi nga doon mo siya ma-appreciate at the end of the day. Kaya pala pinapofocus ako kasi at the end of the day, ito pala yung magiging resulta ko. Okay? So ano pa? So some online marketing tips. So may mga trainings po tayo dyan. So kailangan pag-aralan nyo. Tulad ng mga gwapo at nagagandahan. Ito maganda. Ito maganda. Magandang lalaki. Uy, si Coach JM. Basic example ito. Gusto ko itong si Coach JM. Si Coach JM kasi parang before pandemic, na-meet ko itong partner na to, isa si PJ. Isa to sa mga masasabi ko gumuguhit na ng kanilang kapalaran. So I hope na kayo rin, gumuhit na kayo ng inyong kapalaran dito sa Weevil. Kasi napakasipag nito. Ito po, I never heard them complaining. I never heard them na makikita mo talaga yung kasi ako po kahit po ako, nung nagsisimula ako sa ganitong negosyo, hindi ako mareklamo. Hindi ako masyadong reklamador. Kasi ano bang irereklamo ko? Pag bumalik, di nga ako nagreklamo sa buhay ko na walang-wala. Tama?
Bakit ako magrereklamo na nahihirapan ako sa business ko, may challenges sa company, may mga pagkakataon na may mga challenges dumating sa negosyo ko. Bakit ako magrereklamo sa ganung klaseng challenges? Hindi nga ako nagreklamo sa buhay ko, mahirap ako eh. Magreklamo po kayo. Pag ginawa mo na lahat ng effort mo, as in lahat po nakinig ka, tinrabaho mo ng tindi, tapos wala pa rin naging resulta, doon ka magreklamo. Diba? Question. May mga nagkaroon ba ng resulta sa iyo? Marami. Isa po sa mga nakikita ko sa kanila, hindi ko sila masyado nag-complain. Okay? So, 5 pillars in network marketing. Basic po ito. Prospecting. Kailangan po natin ng matutong haba ko pala kailangan po natin ng matuto paano mag-prospect. Importante po ito, lalo-lalo na po kayo yung nagpapalaki ng grupo. So make your top 200 prospect list. Unahin mo na dyan yung K, kaibigan, kamag-anak, lahat. Sulat nyo, hindi po pwedeng cellphone lang, hindi po pwedeng Facebook lang. Kailangan nyo po isulat po yan para hindi nyo po makalimutan yung mga prospect list po ninyo. Okay? Communicate them through Facebook Messenger. Of course, since pandemic ngayon, kailangan nyo pong gamitin ang technology ng online. Start with warm. Ito yung warm market. Ito yung mga kakilala mo. Okay? Ito yung mga kaibigan, yung mga kakilala mo. So, try mo lang i-approach sa kanila din. Pwede ka na maghanap ng cold market. Yung cold market naman, ito naman yung mga tawag to stranger. Okay? Tinuturo ko namin yan sa online. Kaya minsan natin po kayo sa mga online. Paano po mag-market sa both warm at cold market. Maximize your being pioneering. Napaka-ganda ho nito. Alam nyo kasi, sumali ako sa isang kumpanya dati. 2 years na ho yung company. Pero nag-top pa rin ako. Pero isa ho, majority ho talaga sa nagiging icon sa ganitong klaseng negosyo. Ano po yung pioneer. Hindi lang basta pioneering. Sumama siya sa isang kumpanyang pioneering, tapos tinrabaho po niya. Meron kasi nag-pioneer lang, sumalpak lang, nag-join nun. So wala namang ginawa. So hindi rin ang maximize yung pagiging pioneer. Masarap po maging pioneer sa isang kumpanya. Alam naman po natin, yung mga may-ari, okay naman, matino naman sila. So hindi po nakakatakot na seryosohin po yung negosyo. Maximize po yung pagiging pioneer. Sa lahat ng klase ng negosyo, basta nauna ka, panalo. Right mental attitude and right approach. Sila ang may kailangan sa iyo. Ito yung sinasabi ko. Pag nag-approach po kami ng mga prospect, ang lagi kong sinasabi, huwag kayong magre-recruit. Isa po yung sa mga pwede ko may bigyan na tip. Anong sinasabi mo, Bipray, na huwag magre-recruit? Gawin mo siyang mag-share ka lang ng mag-share ng business. When you recruits kasi, parang minsan pinagpipilitan mo na yung negosyo mo at kapag pinagpipilitan mo na ng bonggang-bongga yung negosyo mo, ang dating sa'yo at saka yung negosyo mo cheap, gawin nyo lang po share. Tsaka pagka grabe ho ang pang-recruit po ninyo sa mga prospects po ninyo, parang alam nyo po yung parang pagka hindi yan nag-join, minsan nasasaktan ka eh. Okay, pero kapag ka nag-share ka lang, iniisip ko, sinishare ko yung business ko sa mga prospect ko. Kapag ka hindi po yan nag-join, magaan sa pakiramdam. Bakit? Hindi naman ako nawalan Ikaw naman nawalan. Shinare ko lang naman ang business ko. Okay? So inviting, connect with your prospects. So try to engage them sa Facebook. Makipag-chat po kayo. Ugali ko dati, nakikipagkaibigan ako everyday. Okay? Namumrospect ako everyday, nag-i-invite ako everyday. So yung mga iimbitahan ko sa negosyo, ang ginagawa ko po niya prior to the date, kamusta ko muna, wala mo ng negosyo. Sabihin, nag-build muna ako ng good relationship sa kanila. Pare, kamusta ka? Uy, balita ako, ganito, ganyan. And the other day, ito na, pwede ko na silang imbita. Pare, busy ka ba? Hindi naman. May papakita ko sa yung video. Tingnan mo kung maganda. Ganung approach lang. Okay, use form. Yung form po, yung family, pag nakikipag-usap kayo sa mga prospect ninyo. Family, occupation, recreation, then message. Family, kamusta yung family mo? O kamusta naman yung pinagkakakitaan? Ito nga, medyo kapos ako sa So, yun doon. Magsisimula talaga. May pag-conversation ka sa mga kaibigan mo, mga prospect mo, kakamustahin mo sila. Kahit yung mga stranger, start mo na yan.
conversation muna. Ako po para sa akin po, wag agad direktang negosyo. Grabe kasi yung iba. Diba? Lalo na yung mga kaibigan po nila, pagkasali sa Webull, iniimbitahan nila agad yung kaibigan, pare, sumali ka agad, sumali ka sa Webull. Hindi mo man lang kinamusta. Diba? Nung wala ka pa sa Webull, hindi mo nga siya kinakamusta nung wala ka pa sa Webull. Nung nagnegosyo ka, bigla kang nag-i-invite na agad. Diba? Baka pwede namang kamustahin mo muna bago mo imbitahan. Kasi nakaka-offend po yun sa mga prospect po natin. Diba? So, basically, ang ginagawa ko po niyan, kwentuhan lang. Kung ano lang pwedeng pagkwentuhan. Diba? Pagkwentuhan niyo si AJ Locsin. Diba? Mga ganun. Nakita mo na si AJ Locsin. Diba? Kahit medyo chubby yan, ganda pa rin yan. Wala akong sinabi na negative. Diba? So, makipag-start kayo ng conversation sa kanila. Huwag naman masyadong rekta agad. Yung iba kasi masyadong garapal eh. Lalo yung mga usakal na recruiter dyan. Kailangan, ako po para sa akin, lalo na ako nagsisimula, try to build a relationship po muna sa mga prospects po natin. Telephone, with excitement and script. Ayan. Pare, nakalitaan mo ba si ganito? May magandang online business ngayon. Yan. Tingnan mo nga ito, panoorin mo ito. Sasend ko sa messenger mo. Ganun. So, laging excited ka. Pare, pag nag-invite ka, parang ang lungkot-lungkot mo. Ay pare, kumusta ka na? Baka gusto mo na pagkakitaan. Sabihin niya, ano ba yan? Cremation ba yan? So, kailangan lagi kayo excited. Nararamdaman din po kasi ng mga client po ninyo or mga kaibigan po natin na pagka nag-iimbita hindi kayo excited, nararamdaman po nila. At wala matinong tao na gustong sumama sa isang tao punong-puno ng lungkot sa buhay po at sa mukha po niya. Okay? So, gamitin yung group page or chat. Be interested in your newfound friend. So, mag-like ka na, tinuturo po namin yun sa mga. Okay? Presenting online and offline. Pero as of now, tayo ay online. Kung kaya nyo mag-offline, you can go ahead. Pero usually, online. Pagka nahihirapan po ako mag-talk, ginagawa ko po ng dati, yung mga available na videos po ng presentation, sinisend ko po sa kanya. Make sure lang na wala pong ibang contact number yun kasi baka mamaya kinuha mo lang sa YouTube, may contact number, doon nagpunta yung prospect mo. So pag nagsisend po kayo ng mga link po, make sure lang po na safe at hindi po makukuha ng iba yung mga prospect po yun. So ingat din po kayo sa pag-online presenting po. Okay? Copy-paste or sa video, alam nyo sa kumpanya, sa company po natin sa Webull. Imagine niyo every week yung mga BODs po natin sila ang nag-represent, nag-proposing. So sa experience ko, mahirap pong nagilapin ng mga BOD para mag-present. Pero sa Webull po, we are willing to serve you. We are willing to share our knowledge. Kausapin namin yung mga prospects po ninyo sa Google Meet, sa Zoom, anything. So, hindi po kayo mahirapan kasi mismo po mga may-ari, katulong po ninyo. Kaya ano pa, marketing tools, prepare nyo po, cellphone, tablets, application form. Application form, usually pagka nakapag-present na po ako, ito ang technique ko sa inyo sa online. Pagka nakapag-present na po ba, ng mga prospect po ninyo, malalaman yung interesado sa pamamagitan ng application form. Paano paraan? Example, nakausap mo na yung prospect mo. Positive siya. Gusto niyang sumali sa negosyo mo. Mare, ma'am, sir, may sisend po ako sa yung application form. Pagka na-receive mo na po, pakifill upan niyo po, balik niyo po sa akin para pag nang-join na po kayo, dire-diretso na po tayo. Alam niyo po, kapag binalik niyo yung application form with names at na-fill upan niya, sureball po yun. 100% mag-join po yun. So doon ko nalalaman yung prospect ko kasi positive na positive. As of now, internet connection kailangan nyo ng matino. Since pandemic, wala tayong ibang choice kundi mag-online. Google Meet, Zoom accounts, list of friends. Yan. Kaya maximize nyo kung nagpapalaki ka ng grupo. Kaya I commend those team na nakikita ko nagpo-post. May mga Zoom VBM sila, virtual business meeting. Yung iba, hindi man ganun kadami mga kaibigan. Ganun naman nagsisimula eh. Hindi naman po simula agad madami.
Pero at the end of the day, lalaki at lalaki. Importante lang, may nagagamit tayong tools na libre para mapalaki yung grupo po natin. Photos of products, photos of feedbacks, brochures, and products. Magagamit niyo po yun. Closing, anong nagustuhan mo? Yan, paano ito makakatulong sa iyo? Pwede mong itanong to sa mga client po ninyo or sa mga prospects po ninyo. Kailan mo ito gustong simulan, ma'am? Mga ganyan. Huwag kayong matakot mag-tanong. Okay? Yun po yung iba kasi, parang nakakatakot na tanong kung kailan siya mag-join. Hindi matakot. Kung hindi man yan, kung sinabi man, at least malalaman mo na hindi ka paasahin. Iba kasi, sige, mag-join ako. Tapos pinutol mo na agad yung conversation. Papalo up muna, kailangan nga mag-join? Scene mode. Dapat, the moment na nag-positive siya, okay, positibo siya nung pinakita mo ng negosyo, lalo ramdam mo, positive yung nakausap mo. Anong niyo po ito mga ito? Kasi pagka nanlalamig po yan. Kaya nga dito, yung importante rin po yung follow-up. Pagka nakausap niyo po yung prospect po niyo, follow up niyo po yan. 24 to 48 hours. After niya, nanlalamig na po yung excitement level po. Keep their excitement high level, invite them to the next orientation. Totoo po yun. Kahit na presentahan mo na, imbitahan mo sa mga presentation, paulit-ulit para makabisado at maging malinaw po sa kanyang negosyo. Mangarap kasama nila, okay? Meet mo rin yung mga nanay nila, kung mga anak, yung mga nakausap mo. ABC rule, importante to. Nakausap kang prospect, hindi lang ikaw ang kakausap. Dapat may pakausap mo rin to sa mga coaches mo. Masarap pa rin po or mas madaling i-close din yung mga prospect po natin na hindi lang ikaw yung kausap. Maganda meron kayo, dito rin pala si ganito. Ito partner, papakilala ko sa'yo. Mentor ko, ititiyap mo ngayon si mentor mo. Yung coach mo, huwag mo ititiyap yung client mo. Mali po yun. Pag magtitiyap kayo, para ma-close din yung client po ninyo, yung prospect ninyo, ang ititiyap niyo po yung mentor or yung coach po ninyo. May papakilala ko sa'yo, ma'am. Mentor ko, ito yung nagtuturo sa akin. Alam nyo, kumikita na ito ngayon sa Weibo. Pwede bang magpakausap ko siya sa'yo? Tiniyap mo ngayon siya. Kung sabihin sa upline, mentor, coach, yung kliyente ko, mayaman to, professional to. Ang tiniyap mo, ito, hindi yun. Ang ititiyap mo, ito, yung coach mo. Para magkaroon siya ng authority kapag kinausap niya. Okay? ABC rule, handling objections. Marami po ito. Never argue with your prospect. Sandwich technique, positive, agree, negative, reply, positive, na-realize ko. So, halimbawa, partner, okay ba sa yung business? Agree ka ba? Agree, positive yan. Pagka negative, ma'am, bakit po? Saan po kayo nag-negative? Tapos sasabihin mo, kasi ganito, una-una na, ma'am, alam niyo po ba, ganyan din ako, nagsisimula ako sa negosyo. Yan. Negative din po ako noon. So, ganyan. So, importante rin po kasi na meron tayong alam paano yung mag-handle ng objection. Okay? Goal setting, specific, measurable, attainable, and realistic. Time-bounded. So, yan po. So, again, reality and network marketing basis sa simula, itong nasa ibaba. Ito yung effort mo, yung nasa taas, yung resulta mo, kakaunti. Ganun po talaga pag nagsisimula. At the end of the day, pagka nakapag-build ka lang ng malaking grupo, late na lang ng effort mo, nagbibenta, nagpapalaki yung grupo mo, kumikita ka pa rin ng malaki. So, ganun po talaga ang network marketing. Simula, hindi mo siya mararamdaman talaga. Okay? Sa dulo mo, doon mo siya ma-appreciate. Konti lang yung effort mo, hindi ka na nag-invite, hindi ka na nagbibenta. Pero ang laki na ng grupo mo, may income ka pa rin. Okay? Next. Network marketing is simple but not easy. When you start in this business, it seems that you are unpaid. Totoo po yan. Sabi ko nga po, ako 4 months, wala pa rin downline. Feeling ko, hindi na ako magsasuccess. Feeling ko parang hindi sa akin yung negosyo na to. For all the time and effort that you put in, pero tuloy nyo lang. Okay? The day will come when you will surely feel overpaid. Doon mo siya ma-appreciate. May isip mo ngayon, pag naging successful ka na, kumikita ka na ng malaki, buti na lang pala talaga. Inuloy ko. Buti na lang pala talaga. Sineryoso ko siya. Nag-focus ako. Okay? So, yun lamang po guys. And I hope marami kayo natutunan sa ating training for tonight. Hindi pa ito natatapos. Again, sa mga nanood at patuloy na nanood po nandito, thank you so much po sa inyo. God bless po sa inyong lahat. And I hope and I pray na tayo po ipagpalain pa. Ingatan kayo.
Siguro po before I end my presentation, hingila po ako ng konting time para tayo po ay manalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa pagkakataong ito at marami pong natutunan. Sana po marami pong natutunan ng aming mga business partner. At higit sa lahat po, mga may apply po nila ito sa buhay po nila at sa pagdadala nila ng negosyo. Pagpalain mo po ang aming kumpanya, ang mga may-ari, higit sa lahat po, yung mga taong nagsisimula po para tuparin po nila ang kanilang mga pangarap. Gawin niyo pong kasangkapan ng Evolve para ito po ay magbigay at maging daluyan ng masaganang biyaya. Ingatan mo kami sa pandemyang kumakalat ngayon, pati ang aming buong pamilya. Basahan mo kami, hiling po namin ang lahat sa Panginoon Jesus. So again, thank you so much guys, and God bless you.